Ang pinakamalakas na bayani ay ipinagkanulo ng sangkatauhan, at sumali sa Demon Army bago pakasalan ang demonyong reyna. Si Leo ay nakatira sa isang kamanghamanghang mundo ng mahika at mga halimaw, at siya ang pinakamahusay na kabalyero sa buong mundo. Isang araw, inatake ng demonyong hukbo ng reyna ang kaharian ng tao at napili siyang lumaban para sa kaharian kasama ang iba pang mga bayani. Si Leo ay maaaring gumawa ng mas maraming trabaho kaysa sa ibang kabalyero, at siya ay isang dalubhasang swordsman, archer, at gumagamit ng mahika, bukod sa iba pang mga bagay. Siya ay napakalakas na ang buong hukbo ng demonyo ay natakot sa kanya, ngunit ang kanyang mga kasamahan sa koponan ay mga mahihina at kailangan niyang dalhin ang mga ito sa buong season. Ang archer ay kakilakilabot sa malapitang labanan, ang swordsman ay hindi makaputol ng kamatis gamit ang kanyang espada, at ang salamangkero ay isang manggagamot lamang na nakabalat kayo. Isang araw, nainas na si Leo at tulad ng isang ganap na alpha male, iniwan ni Leo ang kanyang buong partido. Napagpasyahan niya na kaya niyang harapin ang buong hukbo ng demonyo ng mag-isa, at hindi na kailangan ng ibang tao para iligtas ang mundo. Nagsimula siya sa pamamagitan ng pagsira sa isang maliit na pleta ng hukbo ng demonyo ng mag-isa, at sa wakas ay pinadala ng demonyong reyna na si Echidna ang kanyang apat na elite na general upang harapin si Leo. Ang unang lalaki ay si Edward na ang ina ay nakipagrelasyon sa isang dragon at iyon ay nagbigay sa kanya ng matigas na kaliskis sa buong katawan, superior na pisikal na lakas, at hindi maaarok na depensa. Hindi sana siya matatalo ni Leo kung sword fight lang ito, buti na lang si Edward ay isang simpleng tao na walang alam maliban sa head-on fights. Ginamit ni Leo ang kanyang mga kakayahan sa mahika upang gawin siyang walang kalaban-laban, at mabilis siyang tinalo. Ang sumunod na laban niya ay ang isang lalaki na assassin na nagngangalang Merns na napakabilis, at palihim na nakakuha sa kanya ng posisyon sa Elite Four. Nakatagpo niya ito sa simbahan ng isang bayan at walang tigil niyang inatake siya, at nagkaroon ng kaunting pinsala. Gayunpaman, iyon lang ang nagawa niya habang si Leo ay hindi nagtatanggol sa kanyang sarili, habang siya ay nag-e-enchant ng isang inkantasyon. Gumamit siya ng malawak na spell sa lugar, at tuluyang nawasak ang buong simbahan gamit ang kanyang mahika para talunin ang lalaking assassin. Ang ikatlong kalaban na kailangan niyang labanan ay isang babaeng lobo na nagngangalang Lily, na tumama ang kanyang ulo sa isang poste at nawala ang kanyang memorya habang hinahanap niya ang bayani. Kaya't nang makilala niya si Leo sa ilalim ng puno sa tag-ulan, naawa siya sa kanya at tuluyan na itong nag-aalaga sa kanya. Isang araw bumagsak si Lily sa sahig at bumalik sa kanya ang mga alaala niya. Agad niyang sinubukang atakihin si Leo ngunit madali niya itong natalo, pagkatapos ay nahulog ang loob nito sa alpha male personality nito. Ang huling miyembro ng Elite Four ay isang makapangyarihang mage na pinangalanang Shotina. Gumamit si Leo ng isang mataas na antas na anti-magic barrier laban sa kanya, na ginawa siyang walang silbi sa labanan. Pinilit nito ang kawawang mage na labanan ang bayani sa pisikal, na kung saan napagtanto niyang walang epekto ito bilang siya ay sobrang mahina sa pisikal. Sa pagkatalo ng Elite Four, ang huling kalaban ay ang demonyong reyna na si Echidna mismo at siya ay isang matigas na kalaban. Nag-transform siya bilang isang higanteng halimaw at gumawa ng buong pagsisikap para matalo niya si Leo, ngunit tumanggi itong tapusin siya dahil alam niyang hindi siya masamang tao. Habang nilusob ng Demon Army ang kaharian ng tao, nakita niya itong pinipigilan ang kanyang mga puwersa na magdulot ng hindi kinakailangang pagdanak ng dugo, at pinapanatili ang kaunting pagkawasak. Matapos literal na sirain ang buong hukbo ng demonyo ng mag-isa, bumalik si Leo sa kaharian na umaasang malugod siyang tatanggapin ng mga tao dahil sa pagkapanalo sa laban. Gayunpaman, ang tanging kinakaharap niya ay pagkadismaya at takot sa kanya. Isang araw pinatawag siya ng hari na umamin na malaki ang naitulong ni Leo sa kanila, sa pamamagitan ng pagtalo sa hukbo ng demonyong reyna ng mag-isa. Gayunpaman, ang hari ay isang taong kalugod-lugod at hindi maaaring balewalain ang mga hinihingi ng kanyang mga nasasakupan, kaya ipinatapon niya si Leo sa kanyang kaharian. Nagsimulang mamuhay si Leo bilang isang taong walang tirahan, at unti-unting nagsimulang magalit sa mga tao ng kaharian na ito. Isang araw narinig niya ang isang grupo ng mga tao na nag-uusap tungkol sa kung paano sinusubukan ng demonyong reyna na si Echidna na muling likhain ang kanyang army, ngunit sa ngayon ay medyo nakakalungkot, at kahit isang grupo ng mga kabataan na may kapangyarihan ng pagkakaibigan ay maaaring talunin ito. Pinag-isipan ito ni Leo at sa wakas ay napagdesisyonan niya na sasali siya sa Demon Army dahil kung gusto siyang lipulin ng mundo ay lilipulin niya mismo ang mundo.
Bago siya bumisita sa korte ng demonyong Reyna, lumapit siya kay Echidna at sa mga general nito. Laking gulat ni Echidna nang makita ang bida sa kanyang harapan, at sinabi ni Leo na nandito siya na may marangal na damdamin at narito lamang upang ipakita sa kanya ang isang pagtatanghal na kanyang ginawa. Ipinakita niya sa kanya ang isang bungkus ng mga chart at graph na pinag-uusapan ang kanyang mga nakaraang tagumpay, ang kanyang pakikipaglaban at estratehikong karanasan, at kung paano niya natalo ang buong Demon Army mismo. Kaya naman gusto niyang pag-isipan ni Echidna na payagan siyang sumali sa kanyang army. Medyo kumpiyansa si Leo sa naging presentasyon niya at sa tingin niya ay nakuha na niya ang trabaho, ngunit diretsyong sinunog siya ni Echidna. Nagulat si Leo nang sabihin niya sa kanya dahil hindi pa nagtagal ay siya ang pampublikong kaaway ng Demon Army na numero 1. Muli niyang kinuha ang kanyang chart at ipinaliwanag kung paano siya magsisikap na makabawi sa mga pagkatalo nito, at na wala siyang mahahanap na mas hihigit sa kanya. Wala sa mood si Echidna na marinig siya at sinimulang atakihin siya ng isang grupo ng mga bowl ang apoy, na inihagis siya palabas ng kanyang court. Bago umalis sa kastilyo, gayunpaman, nakumbinsi niya ang 4 na elite generals na makipag-usap sa kanya. Pagkatapos ng maraming pagtatangka, nakumbinsi ni Leo ang mga ito na bigyan siya ng pagkakataon at hayaan siyang tulungan ang mga demonyo na sakupin ang mundo. Ibinigay sa kanya ng 4 na general ang kanyang pinakakailangan na pahinga, ngunit sinabi sa kanya na humiga at huwag ipaalam kay Echidna ang tungkol sa deal na ito. Natulog si Leo sa kastilyo at kinabukasan ay nakipagkita siya kay Shotina, na medyo pagod sa trabaho dahil simula nang sirain ni Leo ang kanilang hukbo ay kinailangan niyang harapin ang lahat ng mahalaga sa kanyang sarili. Humingi siya ng listahan ng mga gawain kung saan siya responsable, at ibinigay ni Shotina ang isang listahan ng napakatagal na nagpapaalala sa akin ng lahat ng dahilan kung bakit hindi ako nakikipag-date. Nagulat si Leo sa kung gaano niya kailangang gawin ang lahat ng mag-isa, at tinanong siya kung bakit hindi niya ipinamahagi ang trabaho sa ibang tao. Si Shotina ay tumugon na karamihan sa mga gawain ay siya lamang ang makakagawa, at hindi siya nagtitiwala sa ibang tao na gawin ito ng perpekto. Kahit na magbigay siya ng ilang mga gawain sa ibang tao, ang kanyang pagkabalisa ay gagawin siyang patuloy na bantayan ang mga ito, na humahantong sa dagdag na trabaho lamang. Pinipili ni Leo ang isa sa mga trabaho na pumupuno sa mga reserbang mana ng kastilyo, upang matiyak ang maayos na paggana ng lahat ng naruroon sa loob ng kastilyo. Ipinaliwanag ni Shotina na siya lang ang makakapuno ng mga reserba dahil ang dalas ng kanyang mahika ay matagal nang nakatutok sa kanila, at kung magbago ang wavelengths ay sasabog ang buong reservoir. Ngumiti lang si Leo at sinabi sa kanya na itatapat niya ang kanyang magic wavelengths sa kanya. Tumingin si Shotina sa kanya, napagtanto na siya ay may sapat na kasanayan upang gawin ito, at sinabi sa kanya na ipagpatuloy ito. Binago ni Leo ang kanyang kasuotan, nagsuot ng itim na baluti, at gumamit ng pekeng pangalan upang hindi malaman ng ibang tao kung sino siya. Bumaba siya, at sa loob ng kalahating oras ay bumalik sa itaas at sinabi kay Shotina na tapos na ang trabaho. Nagulat siya ngunit sinabi sa kanya na kung ang isang bagay ay tapos na, maaari siyang magsimula sa iba pang mga trabaho. Ngunit sinabi ni Leo sa kanya na magpapahinga siya dahil ubos na ang kanyang mana. Humiga siya sa sopa at gumamit ng spell na tinatawag na Magic Eye, na nagpapahintulot sa kanya na mag-especially iya sa iba. Sinabi ni Leo kay Shotina na magpapahinga siya saglit at tingnan ang kanyang trabaho, at sinabihan siya nito na gawin ang gusto niya ngunit magmadali tungkol dito. Lumipas ang isang oras, tinatamad pa rin siya sa sopa. Lumapit si Shuna sa kanya at sinubukang buhatin siya, ngunit gumamit siya ng gravity magic upang pabigatan ang sarili, at bumalik siya sa kanyang upuan ng may pagkainis. Sa wakas, pagkatapos ng 2 oras, medyo nap-icon na si Shotina. Siya ay labis na nagalit at ipinatawag ang kanyang staff weapon, na sinabi kay Leo na siya ay sumalungat sa kagustuhan ni Echidna na bigyan siya ng pagkakataon sa pagtubo, at ito ay kung paano niya binabayaran siya. Umupo si Leo, tila natatakot, at sinubukang kakausapin siya, ngunit hindi na siya handang makinig sa kanya. Gayunpaman, bago siya makaatake, isang babaeng may puting buhok ang pumasok sa silid na sinabi kay Leo na tapos na siyang palitan ang mga reserbang mana. Si Shotina ay mukhang labis na nalilito at nagtanong kung ano ang nangyayari. Ipinaliwanag ni Leo na nang lumabas siya ng 30 minuto, pumunta siya sa lugar ng panday kung saan nagdisenyo siya ng isang espesyal na pendant na maaaring mag-adjust sa mana ng sino man sa parehong wavelength gaya ng kay Shotina.
Pagkatapos ay ibinigay niya ang pendant sa babaeng may puting buhok na nagpatuloy sa pagpuno sa mana reserves gamit ang kanyang sariling magic nang hindi nababahala tungkol sa wavelength. Sinabi niya kay Shotina na ngayon ay hindi na niya kailangang harapin muli ang fill and reserves dahil aalagaan ito ng babaeng maputi ang buhok. Ang babae ay umalis sa silid, at pagkatapos ay sinabi ni Leo kay Shotina na bukod doon habang siya ay nakahiga ay binabantayan din niya ang lahat ng kanyang trabaho. Naghanda si Leo ng bagong plano sa trabaho, na naghihiwalay sa trabahong siya lang ang makakagawa sa trabahong magagawa rin ng ibang tao. Tila napuno ng emosyon si Shotina sa puntong ito, at mabilis siyang humingi ng tawad kay Leo kung paano niya ito tinawag na isang tamad, habang aktibong sinusubukan nitong mag-isip ng mga paraan para mapadali ang kanyang trabaho. Kinagabihan, tinawagan ni Shotina si Leo sa kanyang silid para tulungan siyang mag-shoot para sa kanyang video pero wala siya sa mood. Kaya sa halip na iyon, pinag-uusapan nila ang masamang sitwasyon na kinaroroonan ng demonyong hukbo ng Reyna. Sinabi niya sa kanya na ubos na sila sa pagkain at iba pang supply, at kinabukasan ay pupunta si Lily sa isang isla na tinatawag na Largo upang dalhin ang mga supply. Sinabi sa kanya ni Shotina na ang mga supply na ito ay napakahalaga at kailangang makarating sa kastilyo sa tamang oras. Tinanong siya ni Leo kung ano ang problema, at iniabot na lang niya ang isang ulat na ginawa ni Lily pagkatapos makumplito ang kanyang nakaraang gawain. Ang ulat ay isang grupo ng mga walang kwentang guhit na Crayola dahil si Lily ay walang masyadong alam sa mga trabaho. Ipinaliwanag ni Shotina na ang lahat ng kanyang mga ulat at plano ay naging ganito na nagre-resulta sa miscommunication at walang kabuluhang pagkaantala. Gusto niyang umalis si Leo papuntang Largo kasama si Lily para masubaybayan siya nito, at matiyak na natututo itong hawakan ang mga bagay ng maayos at mahusay. Ipinaliwanag ni Shotina na 3,000 taon na ang nakalilipas, pinangunahan ng hari ng demonyo ang pag-atake sa mga tao ngunit natalo sa labanan. Nang maglaon, ang karamihan sa mga demonyo ay nakatagpo ng kapayapaan sa mga tao at nagsimulang mamuhay ng magkasama, ngunit hindi ito pareho para sa mga dragon folk. Nang sinubukan nila ito, ang pagiging isang dragon folk sa teritoryo ng tao ay naging masama, at palagi silang nadidiskrimina at tinutugis. Pinilit nito ang mga dragon folk na ilipat ang kanilang buong populasyon sa isang desyerto na isla na tinatawag na Largo kung saan sila nakatira hanggang ngayon. Ayon kay Shotina, ang mga dragon folk na ito ay ang tanging mga tao na tumulong sa Demon Army noong sila ay nagdurusa sa pagkalugi, at sila lang ang dahilan kung bakit muling itinatayo ang Demon Army. Tinanong siya ni Leo kung bakit hindi niya pinapunta doon si Edward dahil isa rin siya sa mga taong dragon, at malamang na makakaharap niya ang pinakamahusay. Sinabi niya na pinaplano niyang ipadala si Edward ngunit pagkatapos ay napagtanto niya, na kung pupunta siya doon ay gagawin niya ang lahat ng trabaho at walang matutunan si Lily. Sumang-ayon si Leo sa pangangatwiran na ito, at sinabi sa kanya na sasama siya kay Lily sa susunod na araw. Parehong umalis sina Lily at Leo sa kaharian upang marating sa mythic na isla ng Largo kasama ang daan-daang mga demonyo, at mga beast na tao upang tulungan silang dalhin ang lahat ng mga supply. Nakarating sila sa isla, ngunit si Leo ay lubos na nalulula sa kung gaano hindi organisado ang lahat. Ginagawa ni Lily ang isang laro sa lahat ng bagay at maging ang karera para sa mga lungsod, upang makita kung sino ang makakaabot sa transporter gamit ang mga supply ng pinakamabilis. Hinabol siya ni Leo na humihiling sa kanya na huminto dahil nagdudulot siya ng malaking pagkawasak habang tumatakbo sa lungsod, at maaaring hulihin sila ng mga dragon folk laban sa kanila. Sa wakas ay naabutan niya ito sa transporter, at hiniling sa kanya na huminto sa paglalaro at magtrabaho. Si Lily, gayunpaman, ay nagsabi sa kanya na siya ay nagtatrabaho at sinabi sa mga demonyo na mabilis na ilagay ang mga supply sa transporter, at pagkatapos ay magpahinga pagkatapos ng tanghalian. Tumingin si Leo sa paligid ng isla at iniisip kung gaano kawalang bisa ang lahat dito. Ang lahat ng mga demonyo ay binibigyan ng parehong trabaho sa pagdadala ng mabibigat na karga anuman ang kanilang lakas, at walang dibisyon ng paggawa. Sinimulan niya ang pagpaplano kung paano nila magagawa ang lahat ng ito ng mahusay, sa pamamagitan lamang ng paghahati ng gawain ayon sa mga kakayahan ng mga demonyo. Tumingin-tingin si Leo sa paligid at nakita niya na medyo matagal nang hindi nagagawa ang maintenance ng lugar, kaya pinakiusapan niya ang isa sa mga demonyo na magtrabaho dito. Malinaw na sinabihan siya ng demonyo na umalis dahil nakikinig lang siya sa utos ng general.
Bumalik si Leo sa kanyang tent habang nasa kamay ang ulo dahil si Lily ay hindi nagseseryoso sa trabaho. Sumakit ang ulo ni Leo habang nag-iisip ng paraan para turuan si Lily kung paano haharapin ang mga ganitong sitwasyon. Kinailangan din niyang harapin ang mga tao sa isla dahil sa kinahinatnan ng karera ni Lily, at kung magpapatuloy ito sa tingin niya ay huhugutan ng mga taong dragon ang kanilang suporta mula sa Demon Army at iyon na ang katapusan nito. Habang nakaupo siya doon ay pumasok si Lily at agad na nag-aalala para sa kanya, na tinatanong siya kung okay lang siya. Nang sabihin ni Leo na hindi, pinahiga siya nito at pagkatapos ay tumakbo palabas upang maghanap ng gamot para sa kanya kahit na sinusubukang ipagpalit ang mga supply para sa gamot. Iniisip ni Leo kung gaano siya ka-sweet na isang bata, at pagkatapos ay mayroon siyang isang moment. Napagtanto niya kung paano niya ito mapapamature ng mas mabilis, ngunit hindi tulad ng isang groomer at gumawa ng isang plano. Sa oras na bumalik si Lily sa tent na may dalang gamot, mas lalong nagkasakit si Leo. Siya ay agad na nag-aalala at nagtanong kung siya ay okay, at si Leo ay tumugon na ang isang makamandag na ahas ay kumagat lamang sa kanya at walang sino man sa buong lugar na ito na maaaring magpagaling sa kanya. Sa totoo lang, siya ang nagpatawag ng ahas, at madali niyang masisira ang epekto ng venom kahit kailan niya gusto. Sinabi niya kay Lily na ang tanging paraan para iligtas siya ngayon ay ang kumuha ng espesyal na timpla ng mga halamang gamot na matatagpuan sa silangang dulo ng islang ito. Agad na tumakbo palabas si Lily, at pagkatapos ay bumangon si Leo at pinutol ang epekto ng venom sa kanyang sarili bago sinundan siya ng kanyang magic eye. Nagtakda siya ng isang grupo ng mga hadlang sa daan para makaharap si Lily, at kakailanganin niya ang tulong ng kanyang mga kasamang demonyo upang mabilis na malampasan ang mga ito. Tumatakbo si Lily sa kagubatan, at ginagamit ang kanyang espesyal na kakayahan upang mag-convert sa isang higanteng divine wolf na nagpapataas ng kanyang bilis at lakas. Matapos tumakbo ng ilang sandali, sa wakas ay naabot niya ang kanyang unang hadlang na isang higanteng bato na humahadlang sa kanyang landas. Naglagay si Leo ng invincibility magic dito na ginagawang hindi tinatablan ng bato ang mga pag-atake ng magic. Tumakbo si Lily patungo sa bato at sinimulang salakayin ito, lalo pang nadidismaya dahil hindi man lang niya ito makalmot. Gusto ni Leo na matanto niya na hindi niya kayang basagin ang bato ng mag-isa, gusto niyang tumakbo siya sa pinakamalapit na nayon kung saan nakapwesto ang mga spellcaster na madaling makakabasag ng bato para sa kanya. Gayunpaman, biglang nag-crack ang malaking bato dahil sa walang humpay na atake ni Lily. Napailing si Leo sa tanawing ito, ngunit nang magsimulang tumakbo si Lily sa unahan, napigilan niya ang kanyang sarili, marami pa ring mga hadlang ang natitira at naniniwala siyang hindi niya ito malalampasan nang hindi humihingi ng tulong. Pagkatapos nito, tumakbo si Lily sa loob ng isang kuweba at nalaman niyang puno ito ng mga slime na humaharang sa daanan. Gumamit si Leo ng isang bungkus ng self-replicating slimes na nasasawi lamang kapag ang kanilang core ay nawasak, ngunit si Lily ay isang halimaw na may mga demonyong kakayahan at tumakbo lang siya sa mga slime at tinapos ang mga ito. Napatulala si Leo dito, at nagpa siya na kailangan niyang makialam dahil hindi maintindihan ni Lily ang itinuturo nito sa kanya. Nag-disguise siya bilang isang matanda at sinundan siya. Sa wakas ay narating ni Lily ang isang cliffside, at mayroong isang malalim, at malawak na kanyon sa kanyang harapan na napakalayo para sa kanya upang talonan. Nalilito siya kung ano ang dapat niyang gawin, ngunit doon na namagitan si Leo na nagkukunwari bilang isang hamak na matanda. Kapag tinanong ni Lily kung alam niya ang anumang paraan ng pagtawid sa bangin, kumakanta si Leo ng isang rap na kanta, na nagsasabi na kung may anumang problema na tila hindi malutas ng kanyang sarili, gamitin ang mga tao sa paligid upang makamit ang kanyang layunin. Bigla niyang sinabi sa matanda na naiintindihan na niya ang kailangan niyang gawin, at mukhang masaya si Leo. Gayunpaman, walang nakuha si Lily mula sa kanyang aralin, at bago siya nito mapigilan, tumalon na lang siya mula sa bangin patungo sa ibaba. Lumangoy siya sa kabilang side bago umakyat muli. Nagpasalamat siya kay Leo at pumunta sa sarili niyang paraan. Isang pagod na si Leo ang nagpa siya na bumalik sa base camp, sa pag-aakalang wala na siyang paraan para turuan siya ng mas mahusay. Kinaumagahan ay nagising siya at nalaman na bumalik si Lily sa gabi, gumawa ng gamot mula sa mga halamang gamot, at pinakain pa ito sa kanya bago siya pinahiga. Pinasalamatan niya ito at iniisip na kahit ano paman ay isa siya sa pinaka-sweet at pinakamatapat na taong kilala niya. Pagkatapos ay gumawa si Lily ng isang piraso ng papel na may isang bungkus ng mga walang kwentang nakasulat sa mga Crayola.
Tiningnan ito ni Leo at laking gulat niya nang makitang nakagawa siya ng isang buong plano tungkol sa kung paano gamitin ang lahat sa abot ng kanilang makakaya, at hinati ang trabaho sa mga demonyo upang umangkop sa kanila. Tinanong siya ni Leo kung paano niya nabuo ang planong ito, at sumagot lang si Lily na habang sinusubukan niyang kunin ang mga halamang gamot, nakilala niya ang isang napakabait na matanda na nagsabi sa kanya tungkol sa paggamit ng mga kaibigan at katrabaho, at bigla niyang naisip ang ideyang ito. Talagang masaya si Leo tungkol dito, at iniisip niya na marahil ay mali siya at mas matalino siya kaysa sa inaakala niya. Siguro ang kailangan lang niya ay isang taong direktang magmumungkahi sa kanya kung ano ang dapat niyang gawin, sa halip na maghulog ng mga pahiwatig tulad ng mga batang babae sa astrolohiya. Ang mga supply ay ibinalik lahat sa kastilyo sa tamang oras nang walang anumang karagdagang insidente, at iniulat ni Leo ang lahat pabalik kay Shotina. Natutuwa siya na naging maayos ang lahat at sinabi sa kanya na apurahang tinawag siya ni Echidna sa kanyang silid. Natakot si Leo sa pag-iisip na pumunta sa silid ni Echidna, dahil natatakot siyang sipain siya nito sa oras na malaman niya ang totoong pagkatao nito. Alam niya na siya ay kasing husay ng isang manlalaban gaya ni Edward at bilang sanay na isang salamangkero gaya ni Shotina, kaya ang dayin siya ay magiging napakahirap, ngunit kung hindi siya agad pumunta ay maaaring isipin niyang may sinusubukan itong itago. Kahit si Shotina ay natakot dahil siya ang nagbigay sa kanya ng trabaho nang hindi ipinaalam sa Reyna na si Leo ay sama-sama sa kanyang pagkilos, at sinabi sa kanya na huwag mag-alala dahil siya ang haharap kay Echidna ng mag-isa. Nagpalit siya ng kanyang itim na baluti at umalis upang salubungin si Echidna sa kanyang silid. Pumasok siya sa silid at sinalubong siya ng isang lasing at masayang Echidna. Ipinaliwanag niya na gusto niya talagang makilala ang taong tumulong na mabawasan ang workload ni Shotina, at tinulungan din si Lily na matuto kung paano magtrabaho ng mas mahusay. Mabilis niya itong dinala sa isang mahabang mesa na puno ng mga delicacy mula sa buong mundo, at isang bungkos ng alak. Kalmadong lumakad si Leo sa kanyang pwesto, at umupo bago kumain at uminom sa tabi ni Echidna habang nakikipag-usap. Gayunpaman, biglang tinanong ni Echidna si Leo kung bakit siya nakasuot ng helmet kahit na umiinom at kumakain, at sinabihan siyang tanggalin ito. Medyo nagpanik si Leo at sinabi sa kanya na siya ay sobrang pangit kaya't ang mga babae ay nanlalaki ang kanilang mga mata kapag nakita nila siya, na ginagawang mandatory para sa kanya na magsuot ng armor sa lahat ng oras. Masyadong lasing si Echidna para hintayin ang kanyang pahintulot, at lumapit siya sa kanya at sinimulang tanggalin ang kanyang helmet. Sinubukan agad ni Leo na ibahin ang kanyang mukha sa ibang tao, ngunit dahil sa napakabilis ng lahat ay naisip na lamang niyang baguhin ang kanyang mukha sa mukha ng ibang tao na ikinagulat ni Echidna, dahil inaasahan niyang isa siyang demonyo. Pagkatapos ay bumalik siya sa kanyang upuan at nagsimula na naman silang uminom. Nais ni Leo na makatakas sa sitwasyong ito sa lalong madaling panahon, kaya nagsimula siyang mag-alok sa kanya ng mas maraming alak na umaasa na siya ay sobrang malalasing at malamang na makatulog sa lalong madaling panahon. Ngunit ito ay lumabas na si Echidna ay isang tunay na palaban, at matapos ubusin ang lahat ng kanyang baso ay diretsyo niyang kinuha ang bote mismo at nagsimulang uminom mula dito. Pagkatapos noon, sinabi niya sa kanya na ang sinumang tao ay malugod na tinatanggap sa hukbo ng demonyo habang sila ay nagdidiscriminate laban sa mga tao o mga demonyo. Naisip ni Leo na maaaring ito na ang oras para isipin siya, at maingat niyang tinanong si Echidna kung bakit hindi niya pinayagan ang bayaning si Leo na sumali sa kanyang army kung hindi siya nagtatangi. Agad na nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Echidna, at nagsimula siyang maasar. Pinag-uusapan kung gaano siya ka-icon sa bida at kung paanong hinding-hindi niya ito papasukin sa kanyang army kahit anong gawin ito. Maaring magtrabaho siya ng higit sa 1,000 katao ngunit hindi pa rin siya nito papapasukin, dahil malamang nasisirain niya ang Demon Army mula sa loob palabas. Sinabi rin niya na siya ang tanging dahilan kung bakit hindi niya nakuha ang Philosopher's Stone kung saan maaari niyang tapusin ang kanyang pananakop. Nagulat si Leo sa bagong impormasyong ito dahil hindi niya alam na si Echidna ang humahabol sa Philosopher's Stone na sinasabing may mga hindi likas na kapangyarihan tulad ng paggawa ng mga kaparangan sa isang malago na damuhan at maging gawin itong immortal. Gayunpaman, naniniwala si Leo na karamihan sa mga tsismis na ito ay ganap na peke. Tinanong niya ito kung bakit hindi na lang niya hiningi sa mga tao ang Philosopher's Stone, ngunit sumagot si Echidna na hindi nila mauunawaan, dahil ang mga tao ay makasarili at duwag.
Sinabi niya sa kanila na ang tunay na mundo ay hindi katulad ng mga kwentong binabasa ng mga tao sa kanilang pagkabata, kung saan ang bayani at ang demonyong reyna ay maaaring makaapekto at magsimulang mamuhay ng maligaya magpakailanman. Tinanong ni Leo kung bakit gusto niya ang Philosopher's Stone dahil hindi siya isang walang kabuluhang tao na nagnanais ng immortalidad or pera. Sinabi sa kanya ni Echidna na ang Demon World ay mas hindi kaibig-ibig kaysa sa ibang mundo dahil walang sikat ng araw, nakakalason ang tubig, tuyo ang lupa, at maging ang hangin ay nakakalason. Bukod doon, ang mga demon clans ay patuloy na nakikipaglaban sa kanilang mga sarili, na nagdudulot ng pagdanak ng dugo ng walang dahilan. Gusto niyang gamitin ang Philosopher's Stone para gawing magandang lugar ang Demon World na dapat tirahan. Naantig si Leo sa kanyang marangal na mga layunin, at nagpa siya na hindi na niya kayang ituloy ang kanyang pagkilos. Matapos niyang ganap na buksan ang kanyang puso sa kanya, malapit na nitong ihayag kay Echidna ang kanyang tunay na katauhan, ngunit bago pa niya may buka ang kanyang bibig, parehong tumakbo sina Lily at Shotina sa silid at sinabi sa kanya na ang dalawang general, sina Edward at Merns, ay biglang nawala. Laking gulat ni Echidna sa bagong pag-unlad na ito. Parehong nag-iwan ng mga sulat sa kanya ang runaway generals. Isinulat ni Merns na aalis siya sa isang paglalakbay at hindi na siya hahanapin, samantalang ang sulat ni Edward ay nagsasabi na binaygo niya ang reyna sa pamamagitan ng hindi gaanong pagtulong at tatapusin ang kanyang sarili. Mabilis na sinabi ni Leo kay Echidna na susundan niya si Merns, at dapat silang sumugod kay Edward, at pumayag ito. Gayunpaman, kapag sinubukan niyang maglakad, nagsisimula siyang mag-apa dahil sa lahat ng pag-inom. Inilabas niya ang tinatawag nating pro na paggalaw at nag-burps ng apoy, na nagpatahimik muli sa proseso. Mabilis na tumakbo palabas si Leo para habulin si Merns, at sundan ang mahinang trail ng kanyang mahika na naghahatid sa kanya sa kagubatan. Habang siya ay tumatakbo, may biglang umatake sa kanya gamit ang mga kutsilyo, ngunit nagawa niyang iwasan ang mga ito. Lumabas si Merns mula sa kakahuyan at sinimulang salakayin si Leo, ngunit ipinagtanggol niya ng mabuti ang kanyang sarili at pagkatapos ay mabilis niyang tinanggal ang kanyang baluti upang ipakita ang kanyang sarili sa assassin. Huminahon si Merns, at umupo sila sa tabi ng isang troso. Tinanong ni Leo si Merns kung ano ang dahilan kung bakit siya tumakas, at nalaman niya na tila lalaki si Merns at hindi niya gusto ang katotohanang iniisip ng mga tao na siya ay babae. Tinanong ni Leo si Merns kung bakit niya sinubukang tumakas dahil sa simpleng dahilan na ito at kung ba't gusto niyang umalis sa Demon Army, ngunit sumagot si Merns na hindi siya umalis. Sinasabi niya na ang demonyong hukbo ay ang tanging lugar kung saan siya nakadama ng pagtanggap, at kinilala ng mga tao ang kanyang mga kakayahan at nagmamalasakit din sa kanyang damdamin. Ang totoong dahilan kung bakit siya tumakas ay dahil natatakot lang siya. Sa loob ng 3 araw, kailangan niyang makapanayam ang isang grupo ng mga taong nag-a-apply para sa mga trabaho ng mga espesyaliya, at siya ay dumating sa isang malubhang kaso ng pagiging isang taunang introvert. Tinitingnan siya ni Leo na sinusubukang intindihin kung nagbibiro ba siya or hindi, ngunit napagtanto niyang seryoso si Merns. Tinanong niya si Merns tungkol sa mga dati niyang trabaho, at kung paano niya hinarap ang mga ganoong sitwasyon dati dahil siya ang guildmaster noon. Sumagot si Merns na lagi niyang ipinauubaya sa kanyang assistant ang pinag-uusapan at iba pang extrovert na bagay, ngunit ngayon ay wala nang makakagawa nito. Kaya naisip niya na maglakbay siya at bisitahin ang isang bungkus ng iba't ibang mga nayon, at kakausapin ang lahat ng mga tao doon upang mapolish niya ang kanyang mga kasanayan sa komunikasyon. Sinabi sa kanya ni Leo na ang isang tao mula sa Demon Army na nagsisikap na makipag-usap sa isang grupo ng mga taong nayon ay hindi talaga magandang ideya, at hiniling sa kanya na bumalik sa kanya upang magkaroon sila ng ideya. Nang marinig ito, agad na sinubukang tumakas ni Merns, ngunit inaasahan na ito ni Leo, at itinali na niya ito sa tulong ng isang magic chain. Tinitigan siya ni Merns nang may pag-aalipusta pero umupo ulit siya, at tinanong kung ano ang plano niya at bakit ginagawa niya ito para pigilan siya. Napabuntong hininga si Leo sa hindi inaasahang tanong at sinabing may aayusin sila. Si Merns, gayunpaman, ay humarap sa kanya at sinabi sa kanya na ngayong pinigilan niya siya, responsibilidad ni Leo na gawin siyang maayos sa loob ng 3 araw. Bumalik si Leo sa kastilyo kasama si Merns, kung saan nakipagkita siya sa mga babae. Nagtatanong siya tungkol sa sitwasyon nila ni Edward at kung okay lang ba siya. Sumagot si Echidna na naabot nila siya sa oras.
Sinusubukan niyang gawin ang kanyang self-checkout gamit ang isang bungkus ng mga espada, ngunit hindi alam ng lalaki na ang kaliskis ng dragon ay hindi mabubutas ng anumang normal na bakal, kaya siya ay ganap na hindi nasaktan. Inihayag ni Echidna na sa ngayon, inilagay nila si Edward sa ilalim ng obserbasyon ng kanyang anak na sisiguraduhin na wala siyang gagawing masama. Sinabi sa kanya ni Leo na dapat niyang harapin si Edward, samantala haharapin niya ang sitwasyon kay Echidna. Bumalik siya sa assassin at gumawa ng plano para mas magkaroon siya ng kamalayan sa lipunan. Pumasok siya sa isang maliit na part-time gig sa tavern sa loob ng kastilyo, at naging waiter kasama si Echidna, na syempre naging waitress dahil inakala siyang babae. Nagsisimula silang maglingkod sa mga tao, at kadalasan ay sinusundan lang ni Mern si Leo, na halos siya lahat ang nagsasalita habang nakikinig siya. Itinuro ni Leo sa kanya ang ilan sa mga diskarte na maaaring makatulong sa kanya na maging isang mas mahusay na tagapagsalita. Sinasabi niya sa kanya na laging makinig sa sinasabi ng nagsasalita, subukang unawain kung ano ang gusto niya, at pagkatapos ay makipag-usap ayon doon. Pagkatapos ay sinabihan ni Leo si Merns na lumabas at kumuha ng mga order mula sa mga taong nakaupo. Siya ay nagpapatuloy, ngunit sa sandaling iyon, isang masungit na grupo ng mga demonyong lobo ang pumasok sa establishmento at nagsimulang lumikha ng isang eksena. Humarap si Merns at tinanong sila kung ano ang gusto nila. Ang pinuno ng grupo ay napakasungit na sumagot na gusto nila ng karne at alak. Tinanong ni Merns kung anong uri ng karne ang gusto niya, at iminumungkahi na bigyan siya ng lasa ng kanyang karne. Gayunpaman, hindi siya pinakinggan ng pinuno at sinimulan siyang guluhin, na iniisip na siya ay isang mahinang babae. Nainas na si Merns at inatake siya sa isang armlock na bali ang kanyang braso. Agad siyang inatake ng mga kasamahan ng pinuno, ngunit napakadali niyang hinarap ang mga ito at itinapon silang lahat. Pagkatapos ng kanilang shift, pareho silang bumalik sa silid ni Leo, kung saan sinabi ni Leo kay Merns na sumipa siya sa higit sa isang paraan, at siya ay nagiging napakahusay na makipag-usap sa mga tao. Napasaya nito si Merns, at nagpapasalamat siya sa kanya para sa pagsasanay. Si Leo, gayunpaman, ay hindi tapos sa pagsasanay at sinabihan si Merns na kumuha ng isang kunwaring panayam kung saan siya ang aplikante, dahil sa paraang ito siya ay mas mabilis na matututo. Sinabihan niya si Merns na magtanong ng kahit anong gusto niya at sumumpa na magbibigay ng matapat na sagot. Hindi nagaksaya ng oras si Merns sa pagtatanong sa kanya ng tunay na dahilan kung bakit siya sumali sa Demon Queen's Army, dahil nagdududa siya na gusto talaga ni Leo na sirain ang sangkatauhan. Natigilan si Leo sa tanong na ito, at sinubukan niyang biruin ang paraan para makaalis dito, ngunit patuloy siyang itinutulak ni Merns para sa mga sagot. Tinanong niya siya kung bakit wala siyang kasing dami ng galit sa sangkatauhan gaya niya. Ipinanganak si Merns na kalahating demonyo at kalahating tao, kaya hindi talaga siya tinanggap ng komunidad ng mga tao. Nang maglaon ay binili siya ng isang higanteng organisasyon ng mga especially iyan na ginamit siya para pumaslang ng mga target, at tinatrato siya na parang isang disposable paper straw. Mabuti na lang at magaling siyang maging assassin, kaya nakaligtas siya sa lahat ng mga taon na ito, ngunit nagsimula siyang maput sa mga tao ng higit sa anupaman sa mundong ito. Kaya naman nang marinig niya ang tungkol sa demonyong reyna na si Echidna na nakikipagdigma sa mga tao, lihim niya itong tinulungan. Minsan nang kabkuban niya ang isang malaking bayan, binuksan niya ang pangunahing pinto ng bayan para makapasok ang kanyang hukbo nang walang anumang pagtutol. Inaasahan niya na tatapusin niya at ng kanyang hukbo ang lahat kapag nakapasok na sila sa loob, ngunit ang nakakagulat, siniguro ni Echidna na ang gulo ay pinananatiling minimum. Hindi lamang iyon, inaresto niya ang lahat ng mga tiwaling alkalde at politiko, binuksan ang kanilang mga vault at reserbang pagkain, at ipinamahagi ang mga ito sa mga mahihirap na nagugutom na mga tao sa bayan. Natural, sinimulan ng mga taga-bayan ang paggalang kay Echidna ng higit pa kaysa sa kanilang kasalukuyang mga pinuno, hanggang sa punto na naghagis sila ng mga piging para sa kanya at hilingin ang kanyang kapalaran sa kanyang paglalakbay. Mula noon, nang malaman ito ni Merns, siya ay labis na nagulat at nais na makita sa kanyang sarili kung sino ang reyna na ito. Kaya't nilapitan niya si Echidna, pagkatapos ay sumali siya sa kanyang hukbo at sa lalong madaling panahon ay naging isa sa kanyang mga pinagkakatiwalaang general, na pinamunuan ang isang buong network ng mga especially iyan ng mag-isa. Gayunpaman, palagi niyang itinago sa kanya ang kanyang tunay na intensyon, na ang pagkawasak ng sangkatauhan sa anumang paraan. Naging maayos ang lahat hanggang sa dumating si Leo at tinapos ang kanyang buong karera.
Pinaalalahanan niya si Leo na kapag natalo niya siya at lumayo, sinabi niya sa kanya na dapat niya itong tapusin kung hindi ay titiyakin niyang malilipol ang buong sangkatauhan. Bilang tugon, tumalikod na lang si Leo, sinabi na dapat siyang maglakbay sa iba't ibang lugar at makilala ang iba't ibang tao, dahil ang mundo ay hindi kasing sama ng akala niya. Nagulat si Leo, dahil ito ang unang pagkakataon na nakita niyang masyadong nagsasalita si Merns, kaya nagpa siyang mag-open up din tungkol sa kanyang sarili. Sinabi niya kay Merns na noong unang panahon, ang lugar kung saan sila kasalukuyang nakatira ay kilala bilang Japan, at ito ay mas moderno at mas advanced sa teknolohiya kaysa ngayon. Biglang isang araw, nahati ang lupa, at ang napakalaking bilang ng mga demonyo at halimaw ay nagpakita mula sa underworld. Gusto nila ang init at kadalisayan ng Earth ngunit hindi nila ito gustong ibahagi sa mga tao. Dahan-dahan, naging all-out war ito sa pagitan ng mga tao at mga demonyo, ngunit hindi madali ang pagpaslang sa mga demonyo dahil ang mga tao noong panahong iyon ay kasing mahina rin nila ngayon, at kinailangan ng maraming tao para pumaslang ng isang demonyo lamang. Upang labanan ang problemang ito, nagpasya silang ilagay ang kanilang mga utak upang gumana, at lumikha ng mga sundalo upang labanan ang mga demonyo, at si Leo ay isa sa kanila. Ang mga sundalong ito ay mga tao na binago ng demonyong DNA. Mayroon silang mahusay na kapangyarihan at kasanayan, ngunit wala ni isa sa kanila ang nakaligtas, maliban kay Leo mismo. Siya ay naging taybak ng sangkatauhan, at pinrotektahan sila mula sa mga demonyo sa kanyang sariling hindi mabilang na beses. Ngunit sa sandaling matapos ang labanan, tuluyan na siyang nakalimutan. Tinitingnan siya ni Merns at nagtatanong kung hindi ba siya nakaramdam ng sama ng loob, lalo na sa pagkakataong ito dahil isinuko niya ang lahat para iligtas ang sangkatauhan, at ang tanging natanggap niya ay puot at panlalamig. Sinabi lang sa kanya ni Leo na nang sabihin nila sa kanya na umalis sa kaharian at hindi na babalik, nadaman niya na buhay siya at masaya na malaya mula sa kanyang nakakalason na trabaho. Ngayon ang sangkatauhan ay inaatake muli, hindi niya kailangang maging bayani nito, at maaari niyang hayaang masawi ang mga iyon. Namangha si Merns sa kwentong ito at tinanong si Leo kung gaano na niya katagal ipinagtatanggol ang sangkatauhan. Sumagot siya na huminto siya sa pagbibilang pagkatapos ng 1,000 taon, na ikinagulat ni Merns. Idinagdag ni Leo na siya rin ang misteryosong sage na nagpakita 100 taon na ang nakalilipas at tinalo ang dating Demon King. Nabigla si Merns, at napagdesisyonan niyang sapat na ang kwentuhan na ito sa araw na ito, kaya natulog na siya. Kinabukasan, ipinatawag si Leo ni Echidna, na nagpakita sa kanya ng isang liham at sinabi sa kanya na nagpasya si Edvard na bumaba sa kanyang posisyon bilang general, dahil pakiramdam niya ay hindi siya karapat-dapat na pamunuan ang tropa. Kamakailan, nakipaglaban siya sa isa sa pinakamalakas na halimaw na tinatawag na Chimera. Sinubukan nilang turuan ang kanyang mga tropa kung paano harapin ang isang halimaw na tulad nito, ngunit wala ni isa sa kanila ang nakakita ng Chimera, lalo pa ang lumaban sa isa, at sila ay natakot dito. Si Edvard, gayunpaman, ay puro muscles lang na walang utak, ay sinimulang tawagin ang kanyang mga sundalo na mga mahihina. Nagsalita siya na parang galit na galit tungkol sa kung paano niya hinarap ang mga ganoong halimaw sa kanyang pagtulog noong siya ay kaedad nila. Pagkatapos ay ipinahayag niya na siya ang mananagot sa kabiguan na ito, bumaba sa pwesto bilang general, at ibinigay ang titulong iyon sa kanyang anak na si Julia. Tinanong ni Echidna si Leo kung kakayanin niya ito, dahil sa tingin niya ay pinapagawa siya nito ng maraming bagay nang walang pagsasaalang-alang. Sinabi niya sa kanya na haharapin niya ang problemang ito ng mag-isa, at kung kailangan niya ng tulong, ipapaalam niya sa kanya. Pagkatapos ay pinuntahan niya ang anak ni Edvard, si Julia, at tinanong siya tungkol sa sitwasyon. Sumagot siya na ang problema ay nasa kanyang ama, dahil inaasahan niyang ang lahat ay magiging kasing lakas niya, na hindi maisip at imposibleng isaalang-alang. Si Edvard ay ipinanganak na may mga jin upang maging pinakamalakas na mandirigmang demonyo, ngunit siya ay naging matigas at patuloy sa pagsasanay. Kaya lang iniisip niya na ang ibang mga demonyo ay hindi nagtatrabaho ng husto, at iyon ay lumilikha ng mga problema. Sinabi ni Julia kay Leo na ang kanyang ama ay kailangang bumaba sa kanyang mataas na pride, at maunawaan na ang lahat ay binuo sa iba't ibang paraan at angkop para sa isang bagay na kakaiba. Iginagalang niya ng husto ang kanyang ama dahil sa kabila ng kanyang mga tungkulin, hindi siya nito pinabayaan upang kumuha ng gatas, at gusto niya ang tulong ni Leo upang matutunan niya ang kanyang mga aralin. Kinukuha ni Leo ang lahat ng impormasyon at nagpa siya sa isang plano.
Dinala niya sina Julia at Lily at nakarating sa isang lugar ng pagmimina kung saan ang ilang mga demonyo, sa ilalim ni Lily, ay natuklasan ng isang machine golem dati. Ipinaliwanag niya na ito ang tamang bagay upang ipakita kay Edward kung ano ang nawawala sa kanya, dahil ang machine golem ay isang relic ng nakaraan noong ang mga tao ay mas advanced sa teknolohiya. Ito ay partikular na nilikha upang talunin ang malalakas na demonyo, at kahit si Edward ay hindi magiging kamatch nito. Pagkatapos ay pinoprograma niya ang golem na nagpakita malapit sa lupa kung saan nagsasanay si Edward kasama ang kanyang mga sundalo, at naging invisible upang masaksihan ang kanilang reaksyon. Ang golem ay lumabas mula sa kagubatan at nagsimulang maglakad patungo sa kanila. Natakot ang mga tropa at gustong tumakas, ngunit agad silang inutusan ni Edward na atakihin ang golem. Sinunod nila ang kanyang utos, tumakbo ang kanyang mga tropa patungo sa golem, ngunit ang nakakagulat na ang kanilang mga sandata ay parang mga toothpick laban sa baluti ng golem. Tumakbo sila pabalik kay Edward at sinabi sa kanya na wala silang magagawa. Sinabi niya sa kanila na manatili sa larangan ng digmaan dahil ang mga tunay na sundalo ay hindi natatakbo pabalik. Sinubukan ng mga demonyo na tumayo, ngunit biglang huminto ang golem sa mga track nito. Naguguluhan si Leo na hindi niya alam kung bakit niya ginawa iyon. Gayunpaman, habang sinisimula ng golem na ilunsad ang kanyang laser beam at itinapat ito sa mga demonyo, napagtanto niya na sila ay masisira kung hindi niya sila tutulungan. Napilitan si Leo na lumikha kaagad ng isang mahiwagang hadlang upang protektahan silang lahat dahil ang sinag ay sapat na malakas upang sumabog sa isang bundok. Ang golem ay gumagamit muli ng laser, ngunit si Leo ay nakagawa muli ng isang hadlang na nagpapalihis sa pag-atake. Ngunit sa pagkakataong ito, lahat ng mga demonyo ay tumakas, naiwan si Edward na mag-isa sa larangan ng digmaan. Tumanggi siyang umatras at dumiretso sa golem upang subukang labanan ito. Inilabas ng golem ang laser sword nito para salakayin siya, ngunit sinigawan ni Leo si Edward para yumuko, at naligtas siya sa tamang oras. Ginagamit muli ng golem ang kanyang laser beam, at halos hindi umiwas si Edward na nasaktan ang kanyang balikat sa proseso. Sinabi ni Leo kay Edward na gagabayan siya nito, at kailangan niyang gawin ang eksaktong sinabi niya. Gayunpaman, ang kanyang mga tagubilin ay masyadong komplikado para maunawaan ni Edward, at palagi siyang naguguluhan. Tinawag siya ni Leo na isang mahinang mandirigma dahil sa hindi niya alam ang mga pangunahing kaalaman sa pakikitungo sa isang golem, at ipinahayag ni Edward na maaaring ito ay pangunahing impormasyon para kay Leo ngunit walang ibang nakakita ng kaaway na tulad nito. Iyon ang nais ni Leo na matanto niya, at sinabihan niya si Edward na salakayin ang mga espada ng golem mula sa mga gilid upang basagin ang mga ito. Si Edward ay sumusunod sa kanyang mga tagubilin at sinira ang espada nito, at pagkatapos ay ang kanyang anak na babae ay dumating sa kanyang likuran, na nagsasabi sa kanya na atakihin ang katawan ng golem dahil iyon ang mahinang punto nito. Si Edward ay nakinig sa kanyang payo at inatake ito sa katawan, na nawalan ng kakayahan. Ngunit biglang, ang golem ay lumikha ng isang kakaibang tunog, na kinikilala ni Leo bilang ang pagtawag para sa backup. Biglang sumulpat ang tatlo pang golem mula sa mga kuweba upang subukang maabot ang larangan ng digmaan, ngunit sa kabutihang palad, inasahan ni Ekid na ang isang bagay na tulad nito, at nakarating na siya sa mga kuweba upang harapin ang tatlong golem ng mag-isa. Inatake niya ang mga ito gamit ang kanyang flame magic at naging dahilan upang sila ay sumabog sa maliliit na piraso. Pagkatapos, ipinaliwanag ni Leo kay Edward na kailangan niyang turuan ang kanyang mga tauhan ng mga pangunahing kaalaman, dahil kung hindi, wala silang magagawa, tulad ng hindi niya alam kung paano haharapin ang isang golem. Hindi alam ng tropa kung paano haharapin ang isang chimera, na hindi pa nila nilalabanan. Pinayuhan ni Leo si Edward na maging mas mag-alala tungkol sa pagtuturo sa kanila ng mga pangunahing kaalaman, upang mas masunod nila ang kanyang payo. Nakilala ni Edward ang kanyang pagkakamali at bumalik sa kanyang mga tropa, humihingi ng paumanhin sa kung paano niya sila tratuhin noon at nangakong magiging mas mabuting general. Sa pagsulong, sa lalong madaling panahon pagkatapos noon, nakatanggap si Leo ng magandang balita mula kay Shotina, na nagpaalam sa kanya na si Echidna ay magpo-promote sa kanya ngayon. Pagkatapos ay isiniwalat ni Shotina na sinabi ni Mern sa Elite Four ang tungkol sa nakaraan ni Leo, at gusto niyang malaman kung nagsinungaling ito para makuha ang trabahong ito. Tiniyak ni Leo na ibubunyag niya ang lahat ng sikreto sa reyna ng demonyo at sa apat na general ngayon.
Pinagkakatiwalaan siya ni Shotina, ngunit gusto pa rin niyang huwag niyang ipaalam kay Echidna ang kanyang pagkakakilanlan bago siya magbigay ng senyales. Bigla niyang napansin si Leo na nagbabasa ng isang libro, at sinabi niya sa kanya na ito ay isa sa kanyang mga paboritong kwento tungkol sa isang demonyo na nagngangalang Ibrad, na siyang unang demonyo na nakatanggap ng Nobel Peace Prize para sa pagtataguyod ng mapayapang pamumuhay sa pagitan ng mga tao at mga demonyo. Sinabi ni Shotina na kahit si Echidna ay gusto ang aklat na iyon, ngunit pinupuno siya nito ng mga pagdududa tungkol sa pagsisiwalat ng pagkakakilanlan ni Leo. Anyway, umalis siya para gawin ang trabaho niya, at muling tumingin sa libro si Leo. Tulad ng nangyayari sa Biopox, si Ibrad sa libro ay mas gwapo kaysa sa tunay na nakilala ni Leo noong unang digmaan sa pagitan ng mga demonyo at mga tao. Itinutok ni Leo ang kanyang talem sa demonyong si Ibrad na nagpahayag na hindi siya naririto upang makipagdigma laban sa mga tao. Iginiit niya na hindi lahat ng demonyo ay masama, at may mga taong tulad niya na pumunta dito para lang makatakas sa patuloy na digmaan at dugo sa kaharian ng demonyo. Sinabi ni Ibrad kay Leo na ang Demon King ay hindi sinasadyang nagbukas ng isang portal sa kaharian ng tao, at siya ay masyadong mausisa upang hayaang lumipas ang pagkakataong ito. Naintriga si Leo sa sinabi ng demonyo at hiniling sa kanya na sabihin sa kanya ang higit patungkol sa kanyang paglalakbay at mga obserbasyon. Nalaman niya na ang kaharian ng demonyo ay nagdurusa dahil sa masamang pamumuno, at ang daigdig ay mas mapayapa kaysa rito. Kaya naman nang magbukas ang Demon Lord ng portal, nagpa siya ang mga demonyo na lahat sila ay dadayo sa Earth. Gayunpaman, ang mga agresibo ay nauna at agad na umatake sa mga tao, na nagsimula ng isang digmaan. Nais ni Ibrad na umuwi kaagad, ngunit isinara ng Demon King ang portal, na iniwan ang lahat na masawi sa Earth. Nagreklamo siya na ang mga demonyong may mataas na ranggo ang masama, at ang mga bottom feeder na tulad niya ay nagdurusa dahil dito. Sa panahong iyon, si Leo ay ibang-iba sa kasalukuyan, at wala siyang anumang emosyon. Sa kabila nito, naisip niya na mahalaga si Ibrad dahil marami siyang impormasyon na maibibigay sa kanila. Kaya naman dinala niya ang demonyo sa isang containment facility sa halip na tapusin siya. Kinabahan si Ibrad dahil sa lahat ng katahimikan, at tinanong niya si Leo kung ano ang kanyang pangalan. Sa kanyang pagtataka, napangiti si Leo nang marinig ang kanyang tanong dahil wala pang nagtanong sa kanyang pangalan noon, at nag-open up siya sa demonyo. Inihayag niya na isa siya sa 12 artificial soldiers na nilikha para labanan ang mga demonyo at protektahan ang sangkatauhan. Hinangaan siya ni Ibrad dahil dito, at tinanong niya si Leo kung ano ang kanyang gagawin pagkatapos niyang matagumpay na maibalik ang mga demonyo sa kanilang mundo. Sumagot siya na siya ay tatayo, naghihintay para sa isa pang krisis kung saan maaari niyang iligtas ang sangkatauhan. Sinabi ni Ibrad na iyon mismo ang problema dahil sa panahon ng kapayapaan ay wala siyang dahilan para umiral, ngunit hindi rin siya maaaring masawi sa katandaan tulad ng mga normal na tao. Maiiwan siyang walang patutunguhan at nalilito, na nagnanais na magkaroon ng mga trahedya sa mundo upang matupad niya ang kanyang trabaho bilang bayani ng paulit-ulit. Umalangaw kay Leo ang kanyang mga salita, ngunit tiniyak niya sa demonyo na siya ang pinakamahina sa 12 artificial soldiers at tiyak na masasawi siya sa digmaan laban sa mga demonyo. Pagkatapos nito, dumating doon ang backup squad para kunin si Ibrad sa kustodiya, at nagpasya siyang ialay ang kanyang buhay sa pagdadala ng kapayapaan sa mga demonyo at mga tao. Habang dinadala siya ng mga sundalo, sinigawan niya ang kanyang mensahe ng palem kay Leo at sinabi sa kanya na kung hindi siya makikilala ng sangkatauhan sa hinaharap, dapat niyang gawin ang gusto niya. Hindi maintindihan ni Leo ang madamdaming salita noon, ngunit naalala niya ang mga ito at umaasa na magiging malaya siya sa kanyang tungkulin na protektahan ang sangkatauhan balang araw. Noong taong 2060 iyon, at sa pagbabalik ni Leo mula sa kanyang nostalgia trip, pinasalamatan niya si Ibrad sa payo na ibinigay niya sa kanya noong araw na iyon. Mamaya, pumunta siya upang matugunan si Echidna na nakadisguised bilang ang Knight in Black Armor. Muli niyang naalala ang matatalinong salita ni Ibrad at nagpas siyang ihayag ang kanyang katotohanan kay Echidna, at sabihin sa kanya ang mga dahilan kung bakit niya ito tinutulungan. Ilang minuto ang nakalipas, nasa opisina si Echidna at naghahanda ng gagawin para sa promotion ni Leo. Siya ay lubos na nagtitiwala sa kanya at iniisip na siya ay karapat-dapat na maging kanyang ikalimang general. Gayunpaman, nang malapit na niyang ibigay sa kanya ang kanyang promosyon, tumakbo ang isang katulong at ipinaalam kay Echidna na magsasara na ang portal sa Demon World.
Siya ay nabigla at tumakbo sa portal kasama ang lahat ng kanyang mga general. Doon, nalaman niya na nauubusan na sila ng catalysta para panatilihing bukas ang portal, at nag-aalala si Echidna na ang kamakailang pag-unlad na nagawa nila ay mapapawi nito. Salamat sa mahiwagang kapangyarihan ni Leo at Shotina, pinamamahalaan nilang panatilihing bukas ang portal pansamantala, at pagkatapos ay tumawag si Echidna ng isang emergency na pagpupulong na kailangang pag-usapan ang kanilang susunod na hakbang. Tinanong siya ni Lily kung ano ang problema sa pagsasara ng portal, at sumagot siya na aabutin ng daan-daang taon para mabuksan nila ang pangalawang portal kung isasara ang isang ito. Sa panahong iyon, ang kaharian ng demonyo ay patuloy na magdurusa, at wala silang magagawa para tulungan sila. Kaya naman gusto niyang magdesisyon sa kanilang susunod na hakbang sa loob ng isang linggo, dahil pagkatapos nito, tiyak na magsasara ang portal. Iminumungkahi ni Shotina na mayroon silang dalawang pagpipilian. Ang unang opsyon ay isang buong pag-urong, at maaari silang bumalik sa kaharian ng demonyo bago magsara ang portal. Gayunpaman, karamihan sa kanilang hukbo ay binubuo ng mga demi-human na naninirahan sa kaharian ng tao, at hindi nila sila maaaring isama. Sinabi ni Edward na kailangan din nilang maghiwalay ng landas sa kasong iyon, ngunit hindi iyon gusto ni Lily, dahil kamakailan lamang ay naging matalik silang magkaibigan. Pagkatapos ay iniharap ni Shotina ang kanyang pangalawang mungkahi, na ipunan ang lahat ng kanilang lakas at agad na atakihin ang kapital ng tao upang agawin ang Philosopher's Stone. Iniisip ng lahat na hindi ito isang praktikal na opsyon dahil ang kanilang hukbo ay masyadong mahina sa ngayon, at kahit na ang mga ordinaryong tao ay kayang harapin sila. Iniisip pa rin ni Echidna na si Leo ay kaalyado ng sangkatauhan, at nanginginig siya habang iniisip ang muling pagharap sa kanya. Pagkatapos ay tinanong niya ang nakadisguised na Leo kung nakipag-away siya sa bayani ng tao, at sumagot siya na narinig lamang niya ang mga kwento tungkol sa kanya. Sinabi sa kanya ni Echidna na nilabanan niya si Leo ng direkta ngunit natalo sa kabila ng paggamit ng kanyang buong lakas. Sinasabi niya na siya ay isang ganap na halimaw, at kung makikipagdigma sila laban sa mga tao ngayon, lilipulin niya silang lahat. Ipinahayag ni Echidna na hindi siya natatakot na masawi, ngunit ayaw niyang pangunahan ang iba sa kanilang kasawian. Iyon ang dahilan kung bakit siya ay nagpasya na sila ay kunin ang opsyon 1, at bumalik sa kaharian ng demonyo pagkatapos mabuwag ang kanilang hukbo. Idineklara ni Echidna na tiyak na kailangan nilang bumalik ni Shotina, at nabigla ang lahat ng marinig na gustong sabihin sa kanya ni Lily na hindi niya kailangang mag-alala kay Leo dahil nasa kanilang panig ito ngayon. Ngunit pinigilan siya ni Shotina na sabihin ang mga mahahalagang bagay. Iniisip ni Echidna na ginagawa niya ito para lang pigilan ang ibang tao na tumutol sa kanyang desisyon. Naglalakad siya sa mga bintana at nagpapasalamat sa kanyang tapat na mga general sa pananatili sa kanyang tabi hanggang sa wakas. Pinipigilan ni Echidna ang kanyang mga luha habang ipinapahayag niya na hahanap sila ng alternatibong paraan upang maging tunay na umunlad ang demonyo, dahil walang saysay ang pagbabalik doon ngayon. Inalala ni Echidna kung paano niya palaging pangarap na gamitin ang Philosopher's Stone upang baguhin ang kaharian ng demonyo, sa isang lugar na nagkakahalaga ng pamumuhay, at nagsumikap siya para sa pangarap na iyon at naging reyna ng demonyo. Gayunpaman, ngayon ay wala siyang natitira kundi ang kawalan ng pag-asa. Biglang tinanggal ni Leo ang kanyang helmet at sinabi kay Echidna na dapat niyang malaman na ang Philosopher's Stone ay hindi isang napakalakas na aparato para sa pagbibigay ng hiling. Sa halip, ito ay isang relic mula sa isang advanced na teknolohikal na edad, at gumagamit ng micro-black hole upang lumikha ng walang limitasyong enerhiya. Ibinunyag niya na walang nakakaalam kung paano gamitin ng maayos ang Philosopher's Stone, ngunit sinasabing mayroong isang manual na nagsasabi ng lahat tungkol dito ng detalyado. Kahit na ang mga tao ay naghahanap ng manual sa napakatagal na panahon, ngunit hindi nila ito natagpuan. Naglalakad si Leo kay Echidna, na hindi pa nakikita ang kanyang mukha. Sinabi niya na kahit nasubukan nilang makipag-ayos ng kapayapaan sa mga tao upang mahanap ang manual ng magkasama, ito ay walang kabuluhan dahil kailangan nilang magnakaw ng Philosopher's Stone mula sa kanila sa huli. Gusto niyang talikuran ito ngayon, ngunit sinabi sa kanya ni Leo na mayroong dalawang Philosopher's Stone sa mundo ng mga tao, at isa lang ang kailangan niya. Biglang nakakita ng pag-asa si Echidna, ngunit hindi pa niya tinitingnan si Leo, kaya sinabihan niya itong huwag maging iyakin at lumingon sa kanya. Sa sandaling lumingon siya sa kanya, naiwan siyang tulali upang makita si Leo sa halip na ang Black Knight.
Pinitik ni Leo ang kanyang mga daliri at tinanggal din ang baluti. Humingi muna siya ng tawad kay Echidna sa pagsisinungaling sa kanya sa lahat ng oras na ito, dahil wala na siyang ibang paraan para matulungan siya, at pagkatapos ay sinabi sa kanya na ito ay isang emergency kaya hindi na siya maaaring magpatuloy sa pagpapanggap. Pagkatapos ay isiniwalat ni Leo na ang tunay na dahilan kung bakit siya sumali sa hukbo ng demonyo ay upang makita kung ang reyna ng demonyo ay karapat-dapat na humawak ng Philosopher's Stone. Sinabi niya na kung siya ay hindi karapat-dapat, siya ay aalis kaagad, ngunit pagkatapos niyang makipag-usap sa kanya para sa hapunan at alak, nalaman niya na siya ay talagang karapat-dapat. Naniniwala siya na si Echidna ay may kakayahang magdala ng kaayusan sa kaharian ng demonyo, at ibibigay niya sa kanya ang Philosopher's Stone para gawin iyon, dahil ito rin ang magdadala ng walang hanggang kapayapaan sa sangkatauhan. Si Echidna naman ay pinoproseso ang lahat na parang may Windows XP na naka-install sa kanyang utak. Siya ay tumatagal ng kanyang matamis na oras upang mapagtanto na si Leo ay ang Black Knight sa lahat ng panahon, at pagkatapos ay nagsimulang tumawa ng parang sira na siya ay naloko. Sinabi sa kanya ni Leo na i-upgrade ang kanyang operating system upang mabilis siyang maunawaan, ngunit sa halip na marinig siya, inatake siya ni Echidna gamit ang isang malakas na spell ng apoy. Nang maglaon, sinabihan siya ni Leo na mag-aral ng ilang bagong trick dahil naiinip na siya, at palagi niya itong inaatake sa parehong paraan. Wala sa mood si Echidna na marinig siya, ngunit iginiit niya na walang ibang paraan para husgahan siya nito maliban sa pagsisinungaling sa kanyang resume. Sinabi niya na kung binago niya ang kanyang pagkakakilanlan, hindi siya makikipag-usap ng malaya sa kanya, at sinabi ni Echidna na tama siya. Sinabi niya sa kanya na kumain ng ilang makamandag na kabute at umalis kaagad, at ang kanyang mga general ay namangha dahil mayroon siyang flair para sa mga visual na higit pa sa katotohanan na niloko siya nito. Galit na galit si Echidna na hindi nasaktan si Leo kahit na natanggap ang kanyang malakas na pag-atake. Biglang kumapit sa kanya sina Lily at Shotina at sinabi sa kanya na tinulungan talaga sila ni Leo. Sumasang-ayon din sina Edward at Merns, at habang patuloy siyang pinupuri ng lahat, sa wakas ay pumayag siyang pakinggan siya. Pagkatapos ay sinabi sa kanila ni Leo na ang pangalawang Philosopher's Stone ay nakatago sa isang lugar sa mga bundok sa tabi nila, at pinoprotektahan ito ng isang makapangyarihang tagapag-alaga. Iniisip ni Echidna na kung sa tingin ni Leo ay makapangyarihan ang tagapag-alaga, maaaring talagang mahihirapan siya, ngunit tiniyak ng kanyang mga general na maaari nilang talunin ang sinuman sa kanilang pagtutulungan. Sa pamamagitan nito, pinangunahan ni Leo ang demonyong reyna at ang apat na general sa mga bundok na nababalutan ng nyebe. Hindi pa rin lubos na nagtitiwala si Echidna sa kanya at tinanong siya kung sigurado ba siya na nandito na ang pangalawang Philosopher's Stone. Tiniyak niya sa kanya na ito ay naruroon, at pagkatapos ay ang dalawa sa kanila ay nagsimulang maghagis ng mga insulto sa isa't isa. Masyadong giniginaw si Lily dahil hindi siya sanay sa ganitong panahon, ngunit ang iba ay medyo maayos habang si Shotina ay nag-e-enchant ng mahika upang panatilihing mainit siya. Sinabi ni Leo sa iba na ang Philosopher's Stone ay nasa tuktok na nasa harapan nila. Si Echidna ay dumiretso sa tuktok, at si Leo ay naglalakad sa tabi niya, na nagsasabing may gusto siyang sabihin sa kanya. Ipinahayag niya na ang Philosopher's Stone ay ang kanyang malaking proyekto sa lahat ng mga taon na ito, at ngayon na pinaplano niyang ipasa ito sa mga demonyo, gusto niyang makinig sila sa lahat ng kanyang sasabihin. Una niyang sinabi kay Echidna na ang Philosopher's Stone ay hindi isang mahiwagang bagay na maaaring gawing mataba ang lupa sa magdamag or gawing alak ang tubig, ngunit isang generator ng enerhiya. Nais niyang ang mga demonyo ay makipag-ayos ng kapayapaan sa mga tao pagkatapos nilang magkaroon ng Philosopher's Stone, at pagkatapos ay ang dalawang lahi ay dapat magtulungan upang mahanap ang manual para gamitin ang Philosopher's Stone. Sinabi ni Echidna na hanggang sa nakalipas na sandali ay naisip niya na imposibleng makamit ang tunay na kapayapaan sa mga tao, ngunit salamat kay Leo mas may alam na siya ngayon. Sinabi ni Leo sa kanya na kahit na posible ang kapayapaan, hindi ito magiging madali, at idineklara niya na siya ang pinakamalakas na reyna ng demonyo sa kasaysayan, at gagawin niya ang mga bagay-bagay kahit papaano. Pinupuri ni Leo ang kanyang determinasyon, ngunit naramdaman ni Echidna na siya ay mukhang malungkot para sa ilang kadahilanan. Gayunpaman, siya ay mabilis na bumalik sa kanyang normal na sarili at sinabi na ang pinakamalakas na reyna ng demonyo ay walang laban para sa kanya. Pagkatapos ay nag-snow fight sila sa isa't isa, at ang mga general ay masaya na sila ay nagkakasundo ng maayos.
Pagkatapos nito, tinanong ni Echidna si Leo kung paano niya nalaman ang tungkol sa mekanikal na sibilisasyon, dahil iyon ay mga 3,000 taon na ang nakalilipas nang ang mga demonyo ay sumalakay sa kaharian ng tao sa unang pagkakataon. Sinabi lang niya sa kanya na ipinanganak siya noon, at nag-overheat ang utak ni Echidna habang sinusubukan niyang i-proseso ang impormasyong ito. Ipinaliwanag at inihayag ni Leo ang katotohanan tungkol sa kanyang pagiging isang artipisyal na sundalo na ginawa upang labanan ang mga demonyo. Sinabi niya sa kanya na ang kanyang espesyalidad ay pagbutihin ang kanyang sarili bilang tugon sa mga hamon na kanyang kinakaharap, at kopyahin ang anumang mga kasanayan na nakikita niya. Ipinahayag ni Leo na siya ay resulta ng 3,000 taon ng pinaghirapang karanasan, at sa wakas ay napagtanto ni Echidna na hindi pa niya nababakas ang kanyang tunay na lakas. Sinabi niya na kung alam niya ang tungkol sa kanyang tunay na lakas noon, hindi sana siya nakipagdigma laban sa sangkatauhan, ngunit banibiro siya ni Leo na hindi sila magkikita sa kasong iyon. Pagkatapos ay isiniwalat ni Leo na ang lahat ng iba pang artipisyal na bayani ay nasawi sa digmaan, at siya lamang ang nakaligtas. Ang kanyang nag-iisang layunin ay protektahan ang sangkatauhan, at sa pinakamahabang panahon, ito lang ang dahilan niya para umiral. Sinabi ni Leo na paulit-ulit niyang pinrotektahan ang mundo, ngunit sa panahon ng kapayapaan, hinihiling niya ang higit pang mga panganib upang kailanganin ng sangkatauhan ang kanyang tulong. Hindi niya matamasa ang pinaghirapang kapayapaan at naisip na ang kanyang pag-iral ay naging hindi na kailangan. Naniniwala siya na ngayon ay pinipigilan na lamang niya ang sangkatauhan sa pamamagitan ng pagprotekta sa kanila sa lahat ng bagay, dahil kahit wala ang kanyang tulong ay makakaligtas sila at uunlad. Ipinahayag niya na nasisiraan na siya ng bait sa pag-iisip tungkol dito at kung magpapatuloy ito ay baka sisimulan niya ang kanyang kontrabida arc, at sirain ang mundo para lang mailigtas niya ito. Tinanong niya si Echidna kung alam niya kung ano ang dapat niyang gawin sa kasong iyon, at bago siya makapagsalita ng anuman, ang 4 na piling tao ay pumunta doon. Saglit silang nag-e-enjoy sa tanawin at saka nagtanong kung nasaan ang makapangyarihang tagapag-alaga. Naunang maglakad si Leo at saka nagpahayag na walang tagapag-alaga, at nasa kanya ang Philosopher's Stone. Ipinaliwanag niya na ito ay nasa kanyang puso at nagbibigay sa kanya ng walang katapusang kapangyarihan, at kung gusto nila ito ay dapat nilang kunin ito mula sa kanyang nasawi na katawan. Lahat ay nabigla habang naririnig nila ito, at pagkatapos ay ipinakilala ni Leo ang kanyang sarili sa kanila sa huling pagkakataon. Sinabi niya na siya ang dating bayani na tumalo sa demonyong reyna na si Echidna, at ngayon ay talagang sisirain niya ang sangkatauhan kapag hindi siya napigilan. Walang nakakaintindi sa nangyayari, at habang sinusubukang lapitan siya ni Shotina, naglunsad ng babala si Leo para ilayo siya. Pagkatapos ay sinabi niya kay Echidna na kung nais niyang makuha ang Philosopher's Stone at magdala ng kapayapaan sa parehong mga demonyo at mga tao, dapat niyang pigilan siya. Bigla niyang inatake ang mga demonyo at pagkatapos ay sinabihan silang maging mga bayani na magliligtas sa sangkatauhan sa pagkakataong ito. Biglang naalala ni Echidna ang unang pagkakataon na narinig niya ang tungkol sa bayani sa kanyang pagkabata. Ang gitarista ay umawit ng mga kanta ng nakakatakot na bayani na ang kapangyarihan ay hindi may larawan sa mga salita. Tinalo niya ang unang hari ng demonyo na isang mahusay na manlalaban, at ang pangalawang hari ng demonyo na isang henyo na wizard. Sinabi ng gitarista kay Echidna na kung sakaling maging demonyong reyna siya, hindi niya dapat isali ang bayani sa labanan dahil iyon na ang huling stunt na hahatakin niya. Si Echidna ay isang walang modo na brat at ipinahayag niya na ang bayani ay isang tao lamang sa pagtatapos ng araw, at kung nakilala niya ito ay bibigyan niya siya ng isang magandang laban. Ngayong tinitingnan niya ang kakilakilabot na bayani sa kanyang harapan na naging mismong bagay na isinumpi niyang wawasakin, iniisip niya kung paano ito pipigilan. Walang makapagsalita ng kahit isang salita hanggang sa tanungin ni Echidna si Leo kung ano ang ibig niyang sabihin, at bilang tugon, bigla niya itong inatake. Ang kanyang walang humpay na mga hampas ay nagpa-atras kay Echidna, at patuloy itong nagtatanong sa kanya kung nagising siya sa maling bahagi ng kama ngayon. Ipinadala niya siya sa pagbagsak sa lupa at pagkatapos ay sa isang malakas na hampas, binasag niya ang bato sa likod niya, ngunit sa kabutihang palad, nagawa ni Echidna na iwasan ang pag-atake. Pagkatapos ay bumulong si Leo na siya ay nilikha upang iligtas ang mundo, at kung hindi na siya kailangan ng mga tao ay pipilitin niya silang muling isaalang-alang sa pamamagitan ng paggawa ng kaguluhan sa kanila. Nagpadala siya ng lumilipad na slash patungo kay Lily na umiwas sa kanyang pag-atake.
Tinanong siya ni Echidna kung bakit sinisikap niyang sirain ang mismong bagay na matagal na niyang pinoprotektahan, at sumagot si Leo na pinanatili niyang ligtas ang Earth sa libu-libong taon kaya nararapat niyang sirain ito paminsan-minsan. Tumawa si Leo na parang banta bago nagpadala ng force wave para patumbahin si Echidna sa kanyang mga paa. Inatake niya siya ngunit si Edward ay dumating upang iligtas siya sa tamang oras, at hineranggan ang kanyang espada. Itinulak niya si Leo pabalik at inatake siya ng lahat, habang sinasabi sa kanya na itigil ang kanyang kalokohan. Hiniling din sa kanya ni Shotina na bumalik sa kanyang orihinal na sarili, ngunit hindi siya handang makinig. Itinulak ni Leo si Edward pabalik at sinubukan siyang atakihin, ngunit gumagamit si Shotina ng malakas na binding magic at pinipigilan ang kanyang mga galaw sa pamamagitan ng pagpaligid sa kanya sa isang madilim na hole. Pinisil niya ang hole upang durugan siya, ngunit kumawala si Leo, sinipa si Edward sa bituka, at pinalipad siya. Pagkatapos ay lumingon siya kay Shotina at hiniling na magseryoso siya dahil kung gusto niya ang Philosopher's Stone ay dapat niya itong tapusin. Siya ay tumugon na kung ang kanyang puso ay tunay na Philosopher's Stone ay dapat niyang patuloy na tulungan sila tulad ng dati. Tinanong niya siya kung ang lahat ng mga pangako niya sa kanila ay kasinungalingan, at kung hindi sila kailanman magkaibigan sa simula. Sinagot siya ni Leo nang hindi nagpapakita ng anumang senyales ng emosyon, at sinabi sa kanya na kung hindi nila siya tatapusin ay masasawi ang lahat. Nagpadala siya ng 10 magic arrow patungo kay Shotina, ngunit pinangangalagaan siya ni Edward sa pamamagitan ng pagtama ng mga ito sa kanyang likod. Pumutok ang mga arrow na nagdulot sa kanya ng 1 toneladang pinsala at mabilis siyang inatake ni Leo. Sa pagkakataong ito ay dumating si Echidna upang pigilan siya at ilayo siya. Napaluhod si Edward dahil sa pinsala at napagtanto ni Shotina na seryoso si Leo na tapusin sila. Siya ay tumingin sa kanya at si Leo ay sumigaw na siya ay may sakit na mabuhay ng matagal. Patuloy niyang inaatake si Echidna habang nagrereklamo siya na siya ay pagod na, ang kanyang kakayahan na nagpapahintulot sa kanya na lumago ng walang katapusan at isang walang katapusang habang buhay na walang layunin maliban sa iligtas ang mundo. Sumigaw siya na kahit na ayaw na siya ng mga tao bilang bayani, hindi natatapos ang kanyang misyon. Maaari silang maglagay ng ilang distansya sa pagitan nila at pagkatapos ay tinanong siya ni Leo kung sino ang kinaiinisan niya, ang mga tao na gumawa sa kanya or ang mga demonyong nag-iwan sa kanila na walang pagpipilian. Lumilikha siya ng libu-libong magic arrow sa kalangitan habang ipinapahayag niya na kapuputin niya ang lahat at sisirain ang kaharian ng tao at ang kaharian ng demonyo. Ibinaba niya ang lahat ng magic arrow sa mga demonyo ng sabay-sabay at inatake ang buong lugar. Pinoprotektahan ni Echidna sina Lily at Merns gamit ang isang harang, habang si Shotina ay nagpo-protekta kay Edward gamit ang kanyang harang. Nasa dulo na si Echidna dahil napagtanto niyang si Leo ay lampas na sa antas na maaari niyang maabot, at iniisip kung paano siya pipigilan. Hindi pa siya ganap na nakaka-recover mula sa kanilang huling labanan at iniisip kung dapat na ba niyang gamitin ang kanyang trump card. Kahit na iyon ay magiging isang sugal dahil ang ultimate spell na iyon ay maaaring hindi gumana kay Leo. Biglang bumangon si Lily at nagsimulang magmakaawa kay Leo na tumigil na. Sinabi niya na hindi tulad niya na manakit ng iba nang walang kabuluhan. Ipinaalala sa kanya ni Lily na noong nasa Largo sila, narinig niya ang kanyang mga problema at binigyan siya ng maraming magagandang payo. Sinabi niya na ito na ang kanyang pagkakataon upang ibalik ang pabor, at hiniling niya sa kanya na ibahagi ang kanyang mga problema sa kanya upang malutas nila ang mga bagay ng hindi nag-aaway. Tila kumbinsido si Leo sa kanyang mga salita at sinaklob ang kanyang espada. Tinanong si Lily kung talagang maririnig niya ang kanyang mga problema. Pinagalaw niya ang kanyang buntot habang pinaninindigan na pakikinggan niya ang lahat ng nasa isip nito. Sinabi sa kanya ni Leo na ang kanyang pinakamalaking problema ngayon ay ang mga bayani na pinili niya ay masyadong mahina para pigilan siya. Bigla niyang inatake si Lily gamit ang 2 magic arrow, na ikinagulat ng lahat. Hindi na makayanan ni Echidna at nagalit siya kay Leo, na sinasabing hindi na siya bayani dahil walang bayani ang Seisaleke sa walang kalaban-laban na kalaban. Galit niyang sinusugod siya at nagpapalitan ng malalakas na atake na lumikha ng napakalaking shockwave. Samantala, si Shotina ay nag-e-enchant ng isang napakalakas na spell at umatake ng kidlat na arrow kay Leo. Ito ay direktang tumama, ngunit kahit na iyon ay hindi sapat upang makagawa ng anumang pinsala sa kanya.
Sumigaw si Leo na ang mga bayani na pinili niyang pigilan siya ay nagiging seryoso na, at sinabihan silang lumapit sa kanya na may balak na pumaslang. Si Edward ay bumangon at sinabing igagalang niya ang kanyang mga kagustuhan. Nagpapasalamat siya kay Leo sa pagtuturo sa kanya na maging makonsiderasyon sa mga kahinaan ng kanyang mga tauhan, at tinawag siyang isang tunay na tao at isang tunay na kaibigan. Tinanong siya ni Leo kung iniisip pa rin ba niya iyon, at buong pagmamalaking sagot ni Edward na mayroon pa rin siyang lubos na paggalang sa kanya. Kaya naman gusto niyang pigilan siya kahit anong mangyari. Inilabas ni Edward ang kanyang dragon blood na tinatakpan ang kanyang katawan ng matigas na kaliskis at lumalaki ang mga pakpak sa kanyang likod. Napagtanto ni Echidna na seryoso siya ngayon. Si Edward ay sumugod kay Leo, na nagpahayag na pipigilan niya ito sa pagpunta sa madilim na bahagi bilang kanyang kaibigan. Siya ay gumawa ng isang malakas na atake at pagkatapos ay bumuga ng apoy kay Leo, na madaling umiwas sa kanyang mga pag-atake. Pagkatapos ay tumalon si Edward sa kanya ng isa pang malakas na pag-atake, ngunit hinawakan ni Leo ang kanyang espada gamit ang kanyang mga kamay bago gumamit ng isang ice spell upang i-freeze ang kanyang espada at ang kanyang katawan. Sinabi ng general ng dragon na hindi sapat na ibagsak siya, at pagkatapos ay biglang gumamit si Leo ng isang malakas na spell ng apoy sa kanya. Ang biglaang pagbabago ng temperatura ay nagpapahina sa kanyang mga kaliskis, at pagkatapos ay pinabagsak siya ni Leo sa isang kalapit na bato. Sa sobrang galit nito, gustong pagsamahin ni Echidna at Shotina ang pag-atake sa kanya. Inatake siya ni Echidna gamit ang kanyang espada, at pagkatapos ay hinintay na mahuli ni Shotina si Leo sa isang mabatong kulungan bago siya hampasin ng kanyang malakas na apoy. Gayunpaman, ni Leo or ang kanyang mga damit ay hindi nakakuha ng kaunting pinsala, at napagtanto ni Echidna na sila ay wala ng laban. Hindi siya makagalaw habang naglalakad ito patungo sa kanya, ngunit biglang inatake ni Mern si Leo gamit ang siguradong pamamaraan ng pagpaslang. Ngunit iniiwasan niya ito gamit ang kanyang Ultra Instinct, na nagdusel lamang ng isang maliit na hiwa. Sa tabi ng assassin, nagkaroon ng kumpiyansa si Echidna at sinabihan siyang suportahan siya habang sinusugod niya si Leo. Patuloy niya itong inaatake, at habang nasa kanya ang atensyon ni Leo, inaatake siya ni Merns mula sa likuran. Hinaharangan din ni Leo ang kanyang pag-atake, at pagkatapos ay tinanong siya ni Merns kung ano talaga ang gusto niya. Sumagot si Leo na gusto niyang mapaslang ng isang tao habang sinusubukang iligtas ang mundo, pero sinabi ni Merns na ito ay kasinungalingan. Ang assassin ay umaakyat sa langit, at sinundan siya ni Leo doon. Sinabi niya sa kanya na kung talagang gusto niyang masawi habang nakikipaglaban, hindi na sana siya sumali sa Demon Army at sa halip ay inatake silang muli. Sinabi ni Merns na tinuruan niya ang lahat tungkol sa kahusayan at kung ano-ano pa, dahil iniisip niya ang tungkol sa hinaharap at ang sino mang gustong sirain ang mundo ay hindi mag-iisip. Naabutan siya ni Leo at inatake siya, ngunit hindi pa handang tumahimik si Merns. Gumagawa siya ng mga shadow clone para makaabala sa kanya at pagkatapos ay sumigaw na ayaw sirain ni Leo ang Earth, or pumaslang ng mga tao. Patuloy na sinisira ni Leo ang kanyang mga clone, at pagkatapos ay inaatake siya ni Merns mula sa likuran. Ngunit sa sandaling hinawakan niya ito, siya ay nanlamig at bumagsak sa lupa. Tumawa si Leo, sinabi na ang tatlo sa mga bayani ay nakababa na. Ipinahayag niya na wawasakin niya ang mundo upang kailangan itong iligtas muli, at sa sandaling iyon, si Lily ay lumapit sa kanya sa kanyang puting lobo na anyo. Hinaranggan niya ito ng isang braso at sinabing handa na siyang lumaban. Umiiyak si Lily na ayaw niyang makipag-away sa kanya, ngunit para sa kanya, mukhang malungkot si Leo na gusto niya itong tulungan sa pamamagitan ng pagpigil sa kanya. Ang makita siyang umiiyak ng ganoon ay tumama ng husto kay Leo, at sinabi niya kay Lily na subukan at pigilan siya kung gusto niya. Sinusugod niya ito, ngunit bigla siyang nakuryente at natamba. Sa sandaling ito, napagtanto ni Echidna na si Leo ay isang halimaw na mas malakas kaysa sa lahat ng sangkatauhan at mga demonyo na pinagsama-sama. Natatakot siya na tatapusin muna niya ang kanyang mga kaibigan, pagkatapos ay ang mga tao, at pagkatapos ay ang mga demonyo din. Nagpa siya si Echidna na hindi na siya matitinag at nagpa siya na gamitin ang kanyang ultimate spell. Paulit-ulit niyang hiniling kay Shotina na harapin si Leo sa loob ng 40 segundo, ngunit pakiramdam niya ay hindi siya magtatagal laban sa kanya, kahit sa labanan or sa kahit anong bagay. Sa kabila noon, nakangiting ginampanan ni Shotina ang misyon na ibinigay sa kanya ng kanyang reyna.
Pinasalamatan siya ni Echidna at nangakong ililibre siya ng pinakamasarap na alak kung mabubuhay sila. At pagkatapos ay nagsimula siyang gumawa sa kanyang spell. Alam niyang maliit ang mga pagkakataon, ngunit kung talagang naiintindihan niya ang hinahangad ni Leo, mapipigilan niya ito. Habang tinitipon ni Echidna ang kanyang mahika, naalala niya ang isang spell na itinuro sa kanya ng kanyang ama bago niya isuko ang posisyon ng Demon King sa kanyang pabor. Sinabi ni Echidna sa kanyang ama na hindi niya kailangan ang mga spells mula sa panahon ng caveman, at sinabi niya sa kanya na wala silang pagpipilian sa bagay na iyon. Ang spell na ito na ibibigay niya sa kanya ay ipinasa sa mga hari ng demonyo sa loob ng maraming siglo. Sinabi niya kay Echidna na ang pinakadakilang mangkukulam sa mga hari ng demonyo ay gumawa ng spell na ito, partikular na upang talunin ang hindi masusugatan na bayani. Ang spell ay sinasabing napakamahal at may limitadong paggamit, at wala pang Demon King ang nakasubok nito, kaya hindi rin tiyak ang paggana nito. Nadismaya si Echidna nang marinig iyon, ngunit tiniyak niya sa kanyang ama na siya ay sapat na malakas upang harapin ang bayani kung sakaling makilala niya ito. Well, hindi siya maaaring maging masyadong mayabang ngayon bilang inenchant niya ang kanyang ultimate spell upang pabagsakin ang bayani. Samantala, inaaway ni Shotina si Leo at kina-counter niya ang spell nito para sa isang spell. Kinukontra niya ang lahat ng kanyang pag-atake gamit ang parehong magic na ginagamit niya. Sinabihan siya ni Shotina, sinabing hindi talaga siya nandito para tapusin siya dahil hindi niya pinaslang si Edward nang magkaroon siya ng pagkakataon, at nag-alinlangan pa ng mag-alok si Lily na tumulong. Nagpadala siya ng mga wind blades patungo sa kanya, ngunit kina-counter lang ito ni Leo habang nagsisimula itong maglakad patungo sa kanya. Sumisigaw si Shotina na ang gusto lang niyang sirain ay ang sarili niya, dahil natatakot siya na baka dumating ang araw na hindi na siya kailangan ng mundo. Inatake niya siya ng isang bowl ang apoy at tumugon si Leo sa parehong galaw, na nagdulot ng malaking pagsabog. Habang humihina ang pagsabog, halos maabot na niya si Shotina na sumisigaw na gusto na lang niyang masawi at gawin ang mga demonyo bilang mga bayani na nagligtas sa mundo mula sa kanya. Tinawag niya si Leo na walang isip, at tinanong siya kung iyon ang pinakamahusay na magagawa niya pagkatapos mabuhay ng 3,000 taon dahil ito ay walang katuturan. Hindi na pinansin ni Leo ang kanyang mga salita at pinalipad siya ng suntok. Tatapusin na niya siya ng ilang hellfire nang biglang may nakita siyang haligi ng liwanag na sumisikat mula sa ibang direksyon. Lumingon siya at nalaman na natapos na ni Echidna ang kanyang espesyal na spell. Ang spell na ito, gaya ng sinabi sa kanya ng kanyang ama, ay uubusin ang lahat ng kanyang mana kapalit ng hindi pagpapagana ng kapangyarihan ng bayani sa maikling pagitan. Sinabi niya sa kanya na ito ay tinatawag na Hero Binding Spell anti-Leo, at si Echidna ay nag-shoot ng espesyal na spell kay Leo upang talunin siya. Sa pag-iwas nito, naisip ni Echidna na sinayang niya ang pagkakataong nilikha para sa kanya ng kanyang mga tapat na general at ito na ang kanilang wakas. Sa kanyang pagtataka, hindi umiwas si Leo, sa halip, binigyan siya nito ng malungkot na ngiti at nagpasalamat bago siya matamaan ng spell. Bigla siyang ibinaba sa nostalgia na eksena matapos matamaan ng pag-atake. Noong siya ay nililinang bilang isang sandata kasama ng iba, isang palaging mensahe ang nagpapakita sa labas na humihiling sa kanya na protektahan ang sangkatauhan mula sa kasamaan. Iyon lang ang layunin kung saan siya nilikha. Noong una, nauna si Leo at walang problema sa walang pag-iisip na pagpaslang sa mga mananakop na demonyo. May dahilan siyang mamuhay sa daigdig na iyon, gayon din ang ilang mabubuting kaibigan na kasama niya, sa pakikipaglaban sa makapangyarihang mga kaaway. Nagawa nilang magdulot ng kapayapaan sa daigdig, at napakawalang muwang ni Leo noon kaya ipinagdiwang niya ang kapayapaan kasama ang mga normal na tao. Gayunpaman, habang patuloy ang kapayapaan at naging ligtas na lugar ang mundo, hindi na kailangan ng bayani. Pakiramdam ni Leo ay walang kabuluhan ang kanyang buhay sa oras na iyon, ngunit isang araw ay nakakita siya ng balita tungkol sa isang digmaan at agad na sumali dito. Nagkaroon ng mga digmaan sa pagitan ng mga tao, at kahit na nakipagtulungan sila sa mga demonyo sa loob ng ilang panahon, nagkaroon ng mga alitan. Patuloy na lumaban si Leo kahit anong uri ng digmaan iyon dahil ito ang nagparamdam sa kanya ng buhay. Lumipas ang oras ng ganoon, at habang nagbabago ang sibilisasyon, nagpatuloy siya sa paglalakbay sa buong mundo na naghahanap ng mga lugar upang labanan. Sa bawat kaaway na kanyang nilabanan, ang hyperreactive na pag-unlad ng kakayahan ni Leo ay nagpalakas sa kanya, at sa huli, siya ay labis na nalulupig na walang sino man ang makakalaban sa kanya.
Pagkatapos ay napagtanto niya na siya ay talagang naging isang walang kasawian at hindi mapigilan na sandata, tulad ng gusto ng mga siyentipiko na lumikha sa kanya. Gayunpaman, pagkatapos ay dumating muli ang isang pangmatagalang kapayapaan. Natuwa ang lahat tungkol dito, ngunit hindi si Leo. Napagtanto niya na ang isang bahagi niya ay laging nagnanais na ang mundo ay nasa panganib upang mailigtas niya ito. Siya ay naging isang desperadong troublemaker at nanalangin na ang mundo ay salakayin upang mailigtas niya ito. Labis nitong naapektuhan ang kanyang kalusugang pangkaisipan, at isang araw, nagkaroon ng ideya si Leo na maaari niyang ihulog ang mundo sa kaguluhan mismo. Pumunta siya sa isang inabandonang ruin upang simulan ang paggawa sa kanyang malademonyong plano. Ang mga bioweapon na tulad niya ay may tampok na pangkaligtasan na pumipigil sa kanila na mag-isip ng mga mapaminsalang kaisipan, ngunit nang magkaroon ng kamalayan si Leo, nagawa niyang lampasan ang tampok na iyon. Ang ruin na pinasukan niya ay, sa katunayan, ang lab kung saan siya unang nilikha, at ginamit niya ang kanyang mahika upang maibalik ito sa orihinal nitong estado. Doon, nilikha niyang muli ang 12 artipisyal na bayani upang magsilbing mga ahente ng pagkawasak sa mundong ito. Hindi niya maaaring kopyahin ang Philosopher's Stone sa kanilang mga puso, ngunit ginawa niya silang eksaktong pareho sa lahat ng iba pang mga termino. Hiniling ni Leo sa kanila na bigyan siya ng pagkakataong maging bayani para sa mundong ito, at sinabihan silang sirain ang sangkatauhan. Nais niyang muling iligtas ang lahat dahil ayaw pa niyang masawi, at posible lamang iyon kung siya ang bida. Gayunpaman, isang araw ay nakatanggap siya ng balita mula sa isang sundalo na sinalakay ng mga demonyo ang kanilang kaharian. Sinabi sa kanya ni Leo na haharapin niya ang lahat, at iyon ay biglang napagtanto sa kanya na malapit na siyang gumawa ng isang kakilakilabot na bagay. Tumakbo siya pabalik sa kanyang lihim na lab at nakitang nagsisimula ng mag-mature ang kanyang mga clone heroes. Nataranta si Leo, sa pag-aakalang magiging mga halimaw na talaga sila sa kanyang kagagawan, at agad na sinira ang pasilidad. Sa puntong iyon, napagtanto niya na hindi na siya bayani kundi isang demonyo sa totoong kahulugan. Ang mensahe upang iligtas ang sangkatauhan ay nagsimulang tumugtog sa kanyang isipan ng paulit-ulit, at nadaman niya na ang kasamaan na kailangan niya upang protektahan ang mundo mula sa panahong ito ay ang kanyang sarili. Kaya, nakaisip siya ng isang plano upang ayusin ang kanyang sitwasyon. Hindi nagtagal, umalis si Leo para harapin ang reyna ng demonyo at ang kanyang hukbo. Sa pakikipaglaban niya sa kanila, alam niyang kailangan na niyang ihinto ang pagiging bayani ngayon. Gayunpaman, walang sapat na malakas upang talunin siya, at nangangahulugan iyon na hindi pa siya makapagpahinga dahil gusto niyang makahanap ng isang taong malakas, at karapat-dapat na magkaroon ng Philosopher's Stone pagkatapos ng kanyang kasawian. Pagkatapos isang araw, nakita niya ang demonyong reyna, si Echidna, na nag-uutos sa kanyang mga kawal na huwag saktan at dambungin ang mga tao nang hindi kailangan. Sinabi niya sa kanya na hindi sila pumunta dito upang makipagdigma, at si Leo ay naiwang tulale. Inagaw niya ang isang demonyong sundalo at tinanong siya tungkol sa demonyong reyna. Sinabi sa kanya ng demonyo na si Echidna ay isang demonyo na sumalakay sa mundo ng mga tao para lang gawing mas magandang lugar ang mundo ng demonyo. Inagaw din niya ang iba pang mga demonyo at nalaman na kahit na sa tingin nila ay kakaiba si Echidna, lubos nilang iginagalang siya. Hindi lamang siya kumilos ng marangal, ngunit sumama siya sa kanila sa mga linya sa harapan at pinuri kahit ang mga pinaka-underrated na tao sa hukbo. Sinimulan ni Leo ang pag-espiya kay Echidna gamit ang kanyang magic eye at naramdaman na maaaring siya ang kapalit na gusto niya palagi. Higit pa riyan, nadaman niya na maaari siyang maging isa na sa wakas ay magtatatag ng kapayapaan sa pagitan ng mga tao at mga demonyo. Nagpasya siyang makipag-usap sa kanya ngunit hindi bago iligtas ang mundo sa huling pagkakataon. Nagsimula si Leo sa kanyang huling paglalakbay bilang bayani, humarap sa 4 na heneral upang malaman kung ano sila. Hinarap niya sila sa labanan, natutunan ang tungkol sa kanilang mga kakayahan at katangian, at kalaunan ay dumating sa kastilyo ng demonyo. Tinalo niya ang lahat sa kanyang paraan bago maabot si Echidna at pagkatapos ay inaway siya. Iyon ay noong nagpasya si Leo na pagkatapos talunin ang demonyong reyna, siya ay magtatrabaho sa ilalim nito at alamin ang higit patungkol sa kanya. Eksaktong ginawa niya iyon, at ang lahat ay humantong sa kanya sa sandaling ito kung saan tinamaan siya ng ultimate spell ni Echidna. Si Leo ay sumisigaw sa sakit habang ang spell ay nagbubuklod sa kanyang kapangyarihan, ngunit si Echidna ay nahihirapan din, at may tila sinasabi siya kay Leo.
Ang kanyang katawan ay nahihirapan sa pagpipigil sa isang kalaban na mas malakas kaysa sa kanya. Ngunit kahit na lumuluha siya ng dugo, hindi pa siya handang pakawalan siya. Pakiramdam ni Leo ay napakabigat ng kanyang katawan para makagalaw at lahat ng kasanayang nakuha niya sa mahabang buhay ay biglang nawala ng silbi. Pakiramdam niya ay siya ang mahinang bioweapon na siya sa simula at ngumiti, iniisip na sa wakas ay darating na sa kanya ang kasawian. Tinitingnan niya si Echidna na sinusubukan ang kanyang makakaya, at masasabi niyang kumpiyansa siya na ibababa siya ng kanyang mga kaibigan. Habang nakatitig siya kay Leo, naalala ni Echidna ang unang pagkakataon na narinig niya ang pangalan nito dahil ito ay kapareho ng pangalan sa Hero Binding Spell. Pakiramdam niya ay may mali, gayunpaman, ang spell ay nilikha daan-daang taon na ang nakalilipas at hindi niya akalain na sino mang tao ang mabubuhay ng ganoon katagal. Nang malaman niya na nabuhay si Leo ng 3,000 taon, napagtanto niya na tama ang una niyang naisip. Naawa siya sa bayaning walang kaibigan, walang pamilya, at walang matatawagan na tahanan. Nagpalitan sila ng taos-pusong mga tingin, at inamin ni Leo na sa mahabang taon niyang pamumuhay bilang isang mag-isa, ang tanging nais niya ay kilalanin bilang isang tao at hindi lamang bilang isang bayani. Kahit ngayon, ayaw niyang masawi, pero gusto niyang may magligtas sa kanya mula sa kanyang kapalaran. Natuwa si Leo na pinili niya si Echidna at ang Elite Four bilang kanyang huling mga kasama, at nagtitiwala siya na makakapagbigay sila ng kapayapaan sa lahat balang araw. Naging masaya siyang magtrabaho kasama ang mga ito, at gusto niyang ma-enjoy pa ang kanilang kumpanya. At higit sa lahat, gusto pa niyang mabuhay. Samantala, ang 4 na general ay bumangon muli, at inutusan sila ni Echidna na tuparin ang huling hiling ni Leo at ibigay sa kanya ang kasawiang nararapat sa isang bayani. Hinampos muna ni Edvard ang kanyang katawan, at pagkatapos ay ibinato ni Merns ang kanyang mga kutsilyo sa kanya. Kinalmat siya ni Lily sa kanyang mga sugat, at sinaktan siya ni Shotina ng isang malakas na kidlat. Napagtanto ni Leo na ito ay sapat na para tapusin siya, at ngumiti siya habang siya ay bumagsak sa lupa. Malungkot ang lahat na mawala siya, at napaluhod si Echidna bago siya tumili sa kawalan ng pag-asa. Sa kabila ng napakaraming pinsala sa kanyang mahinang estado, hindi pa rin natatapos kaagad si Leo. Nakangiti siya, na sinasabi na ang sarap sa pakiramdam na mawala pagkatapos ng 3,000 taon. Naglalakad ang lahat papunta sa kanya at pinalibutan nila siya, at nakita nila siyang nakangiti. Gustong pumunta ni Lily sa tabi niya, pero pinigilan siya ni Merns. Tinanong ni Echidna si Leo kung nasiyahan ba siya sa pag-arte na parang kontrabida, at sumagot siya na masaya siya. Nagrereklamo siya na kusa siyang nagmadali sa kanila at hinayaan siyang tamaan siya ng spell. Humalaklak si Leo, sinabing masama ang loob niya para sa kanila dahil medyo natatalo sila. Tinanong siya ni Shotina kung pinaplano niyang gawin ito mula sa simula, at kinumpirma niya ito, na sinasabi na ang lahat ay naaayon sa kanyang plano. Nainis si Echidna dahil sa ginawa niyang ito dahil halos tapusin niya silang 5 dahil sa kanyang munting bad boy na pag-aarte. Sinabihan siya ni Leo na kunin ang Philosopher's Stone sa kanyang puso ngayon dahil mayroon lamang siyang 5 minuto para doon. Pansamantala niyang pinutol ang supply ng enerhiya mula sa Philosopher's Stone patungo sa kanyang katawan, ngunit isang beses lang niya iyon magagawa at kapag hindi naalis ang Philosopher's Stone, siya ay bubuhayin. Tinanong siya ni Merns kung kailangan lang nilang bunutin ito, at hiniling ni Leo sa kanya na subukang makita kung tiwala siya sa kanyang pull-out na laro. Nauna si Merns, ngunit pinigilan siya ni Lily, sinabing ayaw niyang may pumas lang kay Leo. Sinisigawan niya si Echidna na huwag siyang tapusin at nagsimulang umiyak. Si Echidna ay tumingin sa kanya at pagkatapos ay kay Leo, na nakangiti na parang pilyong bata. Iniisip niya na siya ay isang bayani hanggang sa wakas dahil hindi niya binalak na tapusin sila, or sirain ang mundo. Gusto lang niyang tapusin siya ng mga ito at maging mga bayani para iligtas ang magkabilang mundo. Tinanong niya siya kung mayroon siyang anumang pinagsisisihan, at sinabi sa kanya ni Leo na wala siya dahil matagumpay niyang natanggal ang history ng kanyang browser bago ang laban. Nagpa siya si Echidna na oras na upang hilahin ang Philosopher's Stone, at si Lily ay nagsimulang umiyak. May huling sasabihin si Leo, at humihingi siya ng paumanhin sa lahat para sa lahat ng problemang idinulot niya sa kanila. Lumuhad si Echidna sa kanyang tabi, at binati niya ang lahat. Gayunpaman, sa halip na hilahin ang Philosopher's Stone mula sa kanyang katawan, binigyan siya ni Echidna ng isang sampal bago tinapakan ang kanyang mga bola.
Ipinahayag niya na masyadong abala para sa reyna ng demonyo na makipag-ayos ng kapayapaan sa mga tao, dahil lang sinabi ito ng isang nasasawi na bayani. Pagkatapos ay sinabi niya kay Leo na magalak dahil opisyal niyang itatalaga siya bilang ambasador sa pagitan ng mundo ng tao, at demonyo dahil sa kanyang kapangyarihan at karunungan. Nagpanik si Leo habang naririnig niya ito dahil tumatakbo na ang oras. Hiniling niya kay Edward na bunutin ang Philosopher's Stone, ngunit tinatawanan lang niya ito, sinabing lubos siyang sumasang-ayon kay Echidna. Ipinahayag niya na walang mas angkop sa pagiging ambasador kaysa sa isang taong nabuhay ng 3,000 taon. Idinagdag ni Edward na ang kanyang anak na babae ay may gusto din kay Leo, kaya gusto niyang manatiling buhay din ito para sa kanyang kapakanan. Lumuhad siya sa harap niya para pag-isipang muli ang kanyang desisyon, at tinawag siyang hindi nag-iisip ni Leo. Biglang umupo si Lily sa ibabaw niya at sinimulan siyang yugyugan, nagtatanong kung bakit naisip niyang kakayanin niya ang lahat ng mag-isa. Sinabi niya na kung siya ay may problema, maaari niya itong kausapin tulad ng pakikipag-usap niya sa kanya noon. Bigla siyang umiyak pagkatapos noon, na sinasabi na hindi niya maintindihan kung bakit gusto nitong masawi ngunit lagi siyang nandyan para tulungan siya kapag kailangan siya nito. Ang susunod ay si Merns, at umaasa si Leo na kahit papaano ay masusuri niya ng mahinahon ang sitwasyon. Gayunpaman, sinimulan siyang sipain ni Merns, at ipinaalala sa kanya na siya ang nagturo sa kanya ng sining ng komunikasyon. Sinabi niya na malinaw na sinasabi ng body language ni Leo na gusto niyang mabuhay, at kung gusto niya iyon, mabuhay na lang siya. Sinimulan niya itong sipain ng paulit-ulit, at humarap si Leo kay Shotina para humingi ng tulong dahil 2 minuto na lang ang natitira bago siya gumaling. Itinuro ni Shotina ang kanyang staff patungo sa kanya at hiniling sa kanya na sabihin sa kanya ang dahilan kung bakit gusto niyang masawi. Sumigaw si Leo na gusto niyang masawi para protektahan ang sangkatauhan. Hindi dapat siya makapag-isip ng mga mapaminsalang kaisipan ngunit siya ay naging masyadong mulat sa sarili para sa kanyang sariling kapakanan, at nalampasan ang limitor na iyon. Sinabi ni Shotina kay Leo na kung ang kanyang kamalayan sa sarili ay maaaring isara ang mapaminsalang pag-iwas sa pag-iisip, maaari rin itong isara ang kanyang nag-iisang misyon na protektahan ang sangkatauhan. Sinabi ni Leo na hindi ito magiging posible ngunit sinabihan siya ni Shotina na subukan ito. Walang choice si Leo kaya tinoon at binisita niya ang kanyang subconscious mind kung saan nilalaro sa lupang mensahe para protektahan ang sangkatauhan mula sa kasamaan. Nainis siya kay Shotina para sa pagsasabi sa kanya na i-shutdown ito dahil wala siyang ideya kung paano iyon gagawin. Nagmamakaawa siya na isara ang mga boses at nakakagulat na sumunod sila. Nabigla si Leo nang bumalik siya sa kanyang katinoan, at iniisip kung nag-iisip lang siya sa kanyang sarili sa buong oras na kailangan niyang iligtas ang mundo kung saan pwede naman niyang i-off ang misyon. Pagkatapos ay sinabi ni Echidna sa kanya na 30 segundo ang natitira bago siya gumaling at kung gusto niya ay tatapusin siya nito. Biglang naalala ni Leo ang mga salita ni Ibrad na humihiling sa kanya na mabuhay ang kanyang buhay, gayunpaman gusto niya ito matapos ang kanyang misyon. Habang naaalala niya ang kanyang matatalinong salita, ang sugat sa kanyang dibdib ay mabilis na gumaling at tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Masaya ang lahat at inabot ni Echidna ang kanyang kamay sa kanya na humihiling sa kanya na huminto sa panggigipit at maging kanyang kampan. Nang mapuno ang butas sa puso ni Leo ay hinawakan niya ang kanyang kamay, at bumangon na sinabi niya sa kanya na hindi na niya kailangang mag-isa ngayon at pagkatapos ay tumakbo si Lily upang yakapin siya. Kaagad pagkatapos ay bumalik si Leo sa kastilyo ng demonyong reyna, ginagawa ang lahat ng kanyang mga regular na tungkulin. Banibisita niya ang lahat ng mga lugar na pinangangasiwaan ng kanyang mga kaibigan, bago bumalik sa silid ng trono kung saan ang lahat ay nakatulog pagkatapos mag-party magdamag. Sinabi ni Leo na talagang pinababayaan nila ang kanilang pagbabantay kung minsan, at sumang-ayon si Echidna mula sa sopa. Sinabi niya na may nagsabi sa kanya 1 buwan na ang nakakaraan na makikipag-inuman siya sa bayaning si Leo, at ang pag-iisip na matutulog sa kanyang harapan, ay maaaring magpadala sa kanya sa isang mental hospital. Ngunit ngayon ay kampan na niya ito, at lubos siyang nagtitiwala sa kanya. Sinabi ni Echidna na nagsinungaling si Leo tungkol sa kanyang dahilan para sumali sa kanila, dahil hindi niya gustong sirain ang sangkatauhan. Nagkibit-balikat lang siya, at tinanong siya nito kung may pinagsisisihan siya dahil baka hindi na siya magkaroon ng pagkakataong masawi muli sa loob ng maraming siglo. Sumagot si Leo na gusto niyang tulungan si Echidna na makamit ang kanyang mga pangarap, kaya naman wala siyang pinagsisisihan.
Tinanong niya siya kung ayos lang siyang magtrabaho sa ilalim ng demonyong Reyna, at sumagot si Leo na masaya siyang magtrabaho para sa kanya dahil mabait ito at maalalahanin. Sinabi ni Leo na gagawin niya ang lahat sa kanyang kapangyarihan upang hindi na siya muling kumilos bilang isang kontrabida. Iniunat niya ang kanyang kamay sa kanya, nangako na gagawin niya ang lahat para hayaan siyang maging mabait na pinuno siya. Tumatawa si Echidna sa kanyang mga corny na dialogue ngunit hinawakan ang kanyang kamay, at habang sila ay nagtatawanan at nag-uusap, ang anak ni Edward na si Julia ay tumatakbong papasok sa silid na may dalang masamang balita. Sa sandaling makita niya ang demonyong Reyna at ang dating bayani na magkahawak kamay, ibinaling niya ang kanyang tingin, sa pag-aakalang naantala niya ang kanilang romantikong pagkikita. Nataranta si Echidna nang marinig niya ito at sinabi sa kanya na walang nangyayari sa pagitan nila. Pagkatapos ay hiniling sa kanya na iulat kung para saan siya naririto. Sinabi sa kanya ni Julia na may kaguluhan sa isang bahagi ng kanilang teritoryo at maaari itong maging riot. Si Echidna ay agad na nag-utos sa kanyang mga general na gumising at sinabihan si Edward na pangasiwaan ang mga nagre-riot. Di nagtagal, dumating ang isang matandang demonyo na naghahanap kay Lily dahil kailangan nilang mag-supply ng ilang mahahalagang gamot sa isla ng Largo. Sumunod ay ang puting buhok na babae na nagtatrabaho para kay Shotina at sinabi niya sa kanya na ang isa sa mga magic reservoir ay hindi gumagana. Pagkatapos niya, dumating doon ang babaeng namamahala sa dining hall at tinawag si Merns para magsilbi bilang waitress dahil marami silang customer. Ang mga demonyo ay patuloy na dumarating sa pintuan na may parami ng mga kagyat na negosyong hahawakan, at siya ay bumaling kay Leo na nagsasabi sa kanya na magsimulang magtrabaho. Nangako si Leo na haharapin ang lahat ng mag-isa, at hiniling sa kanya na bumalik sa kanyang silid at mag-beauty nap. Pagkatapos si Leo ay nagpapatuloy sa kanyang mga bagong responsibilidad ngayong tumigil na siya sa pagiging isang bayani.